Si Mujin, ang ating main character, ay nakikipaglaban sa squad leader na si Chilboin. Para bang pinaglalaroan lang niya ito na parang bata, at kahit nasa ere ay nagagawa pa niyang umiwas sa mga atake. Dahil dito, sobrang nena si Chilboin at humingi siya ng totoong labanan, sinasabing lumaban si Mujin ng parang tunay na lalaki. Pagkababa ni Mujin, agad niyang pinulot ang kanyang 100 kilo na espada na parang napakagaan lang. Nang sabay silang sumugod, mabilis na binawi ni Mujin ang espada at hinato ang sandata ni Chilboin ng napakalakas kaya napaatras ito. Sinamantala niya ang pagkakataon at sinuntok si Chilboin sa mukha ng sobrang lakas, halos maplat ang ilong nito at tumilapon pabagsak sa lupa. Nagulat ang mga nakapaligid dahil hindi pa nila nakita si Mujin na ganito kalakas noon. At para mas maintindihan kung paano niya nagawa ito sa isang squad leader, kailangan balikan ang simula ng kanyang kwento. Noon pa man, kilala si Mujin bilang Divine Demon, isang napakalakas na swordsman. Hinarap niya ang siyam na makapangyarihang sect leaders bilang bahagi ng kanyang paghihiganti. Ang kahanga-hanga at nakakatakot niyang sword skills ay sapat para pumantay sa lakas ng mga leader. Isa-isa niyang tinataga ang mga ito ng sobrang precise kaya hindi nila maunawaan kung paano niya nagagawa ang ganoong bilis at accuracy. Hindi nila namalaya na unti-unti na silang nauubos, hanggang sa mapagtanto nilang isa siyang halimaw sa labanan. Kahit na ang natitirang kalaban ay nagawa siyang idiin sa lupa at itarak ang espada diretso sa puso niya, pinilit pa rin ni Mujin na lumaban hanggang huli. Sa bandang dulo, pinadala niya silang lahat sa kabilang buhay at tuluyang naukit ang pangalan niya bilang Divine Demon. At nang papalapit na ang kanyang kamatayan, muling bumalik sa isip niya ang buong buhay niya. Doon niya naramdaman ang gan at ginhawa, dahil alam niyang natupad na niya ang misyon niya. Naalala ni Mujin ang panahon na binugbog siya ng 3 bata. Dahil kilala siyang sakit ulo sa Murem, madalas siyang gipitin. Sa huli, nailigtas lang siya ng kanyang master na siyang nag-ensayo sa kanya. Pero habang lumaki siya, namuhay siya sa espada, pumatay ng kaliwat kanan, at unti-unting naitanong sa sarili kung iyon ba talaga ang silbi ng buhay niya. Sa gitna ng pag-iisip, sumagi sa alaala niya ang kanyang yumaong asawa. Ang pinakamagagandang sandali ng buhay niya ay ang mga panahong kasama niya ito. Pero dumating ang araw na kinuha rin iyon sa kanya. Sa luha, tinanong niya kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng buhay niya. Doon niya ipinikit ang mga mata at tuluyang sumuko sa kamatayan. Bigla na lamang niyang narinig ang ingay at reklamo sa paligid. Inisip niyang nasa impyerno na siya, pero nang imulat niya ang mga mata, nakita niya ang isang nakakainis na grupo sa harap niya na panay ang trash talk. Lubos siyang naguluhan dahil wala siyang maintindihan sa nangyayari. May 2 bata sa tabi niya, at ang batang lalaki ay pilit ipinagtatanggol ang nakatatandang kapatid niya. Sinabi nitong hindi nila pwedeng ibigay ang martial arts ng kanilang clan habang buhay pa ang kuya. Idinagdag pa niya na anuman ang mangyari, dapat manatili sa Flame Hua clan ang martial arts. Habang tuloy-tulo ang pagkalito ni Mujin, nagsalita ang pinuno ng kalabang grupo. Nag-alok ito na gumawa sila ng kasunduan para matapos na ang gulo. Tinawag niya ang ating main character na Hua Mujin at sinabi niyang handa siyang magbayad ng pera dahil sobrang hirap ng kanilang angkan. Kapalit nito, isusugal daw ni Mujin ang martial arts ng kanyang clan, sa pamamagitan ng isang duelo. Ang mananalo, kukunin ang lahat. Nagulat ang batang lalaki nang marinig niya ito, dahil alam niyang ang nakatatandang kapatid, ang ating main character, ay walang silbi pagdating sa martial arts. Pagod na si Mujin sa ingay at pilit niyang tinanong ang grupo kung sino raw ba si Mujin, dahil alam niyang ibang tao siya. Lalong naguluhan ang dalawa niyang sinasabing, nakababata, at tinitigan siya na parang nababaliw. Pati ang kalaban ay napilitan siyang tanungin kung ano ang pinagsasabi niya. Doon sinabi ni Mujin na kilala siya bilang Divine Demon. Pero lalo lang itong pinatawa ng kalaban. Biro nito, kung ganon, tawagin na raw siya ni Mujin na hari ng ilalim ng lupa. Lumabas na ang nakakainis na karibal ni Mujin ay si Chiong Dobo, ang pangalawang anak ng Chiong Hua Merchant Group. Naiinis na ang mga kapatid ni Mujin dahil tingin nila ay umaabot na sa kabaliwan ang sinasabi niya, kaya puro kalokohan ang lumalabas sa bibig niya. Pati ang pinuno ng Chiong Hua Merchant Group na si Bakoyon ay nang-aasar sa kanila. Sinabi nitong tapos na raw ang kanilang clan dahil ang panganay na anak ay tila nasisiraan na ng bait.
Nanahimik lang si Mujan habang sinusubukan niyang intindihin ang nangyayari. Dahil wala siyang sinasabi, inakala ni Dobo na tinanggap niya ang duelo. Ipinaalala nito na gaganapin ang duelo sa Byung Pavilion sa susunod na buwan. Dagdag pa niya, nagkasundo sila sa ilalim ng Martial Arts Code, at hindi pwedeng bawiin ni Mujan ang kasunduan dahil may mabigat na kaparusahan. Pagkaalis ng grupo, humarap sa kanya ang dalawang bata na sinasabing mga kapatid niya. Tinatanong nila kung ano ang balak niya ngayong pinilit siyang pumasok sa duelo. Mas lalo pang nakakasama ang sitwasyon dahil si Mujan, sa katauhan na nalipatan niya, ay hindi pa raw nakakahawak ng espada kahit minsan. Napatawa ng malakas si Mujan nang marinig niya iyon. Para sa kanya, ang swordsmanship ay buhay niya, iyon ang hininga niya. Sinubukan niyang mag-aura, pilit inaabot ang kanyang inner energy, ngunit bigla niyang napagtanto na, wala na ito. Tool completely blank, walang kahit kapiranggot na natira. Doon na pumasok ang pagkadismaya. Napagtanto rin niyang napakahina at marupok ng katawan na mayroon siya ngayon. Naiyak ang kapatid niyang babae at nakiusap na magising siya sa katinuan. Tinawag pa siya ng bata na, basura, at tanga, dahil nagpapapapak daw siya sa merchant group. Pinagalitan naman siya ng batang lalaki at sinabing mag-sorry siya, pero tumanggi ang bata. Sinisi pa niya si Mujan sa pagkamatay ng kanilang mga magulang bago tumakbong umiiyak. Humingi ng paumanhin ang batang lalaki para sa kapatid niya, sinabing minsan ay nadadala ito ng sobrang galit. Pagkatapos noon, umalis din siya. Nanatiling tulala si Mujan. Hindi niya akalaing maski mga bata ngayon ay galit sa kanya at tinatawag siyang baliw. Naguguluhan siya dahil ang huling naaalala niya ay ang walang habas na pagtabas niya sa mga sect leaders. Naniniwala si Mujan na dapat ay namatay na siya ng payapa, pero bigla na lang niyang natagpuan ang sarili niya sa isang kakaibang katawan. Napaluhod siya sa lupa sa sobrang frustration, iniisip kung sino ba talaga ang mga batang kanina pa nagsisisigaw sa kanya. Sakto namang may isang nakakatawang lalaki na biglang tumakbo papalapit, ang personal assistant daw niya. Agad siyang tinanong nito kung bakit lumabas siya kahit napakahina ng katawan niya. Sabi nitong sobrang nag-aalala na siya, pero ang tanging sagot ni Mujan ay isang diretso at malamig na tanong, sino ka? Dahil wala talaga siyang maalala, napanganga ang lalaki, na kinilala bilang Masok, at nagulat sa narinig. Inisip niyang isa na naman itong si Sher dahil sa sinasabing, kabaliwan, ni Mujan. Dahil kumbinsido siyang nag-aamnesya ito, nagpasya siyang ikwento ulit ang buong backstory, kahit pa sinabi niyang higit 6,000 beses na niya itong inulit. Ayon sa kanya, si Hua Mujan daw noon ay isang napakatalino at kilalang bata. Marami pang orthodox sect ang gustong kunin siyang disciple, at sa edad na 23, siya na ang naging leader ng kanilang clan. Pero habang nakikinig si Mujan, hindi siya makapaniwalang naging promising kid siya, dahil sa katawan niya ngayon, halatang bulok ang energy core niya. Nagtanong din siya tungkol sa kabaliwan na binabanggit ng lahat. Kaya ipinaliwanag din ni Masok ang nangyari. 17 taon na ang nakakalipas, nagkaroon daw sila ni Dobo ng isang unofficial duel. Nangako silang walang inner energy na gagamitin. Noong panahong iyon, 6 na taong gulang si Mujan at 9 naman si Dobo. Pumayag si Dobo sa kasunduan. Nagsimula ang laban ng dalawang bata. Pero habang tumatagal, dinaya ni Dobo ang usapan. Bigla nitong sinuntok si Mujan gamit ang isang suntok na may halong inner energy. Nabigo si Mujan at tinanong niya si Dobo kung bakit ginamit nito ang 7 wound fist technique, gayong malinaw na napagkasundoan nilang kamao lang ng walang energy. Tinuwanan lang siya ni Dobo at ipinagyabang na ang teknik na iyon ay ipinasaraw ng Kongdong sect, at mabigat ang epekto nito. Ikinwento pa nitong sinubukan niya iyon sa nakatatanda niyang kapatid na nagyayabang, at napabaldado raw ito ng ilang araw. Dahil natuwa siya sa resulta, sabik daw siyang makita kung ano ang magiging epekto kay Mujan. At doon nanggaling ang lahat. Tinawag siyang baliw ng buong clan dahil naniniwala silang ang kondisyon niya ngayon ay epekto ng 7 wound fist na ibinato sa kanya noon. Naiinis si Mujan dahil si Dobo ang dahilan kung bakit siya naging inutil, pero ngayon ay siya pa mismo ang humihingi ng duelo. Tinanong niya si Sok kung paano nila hinarap si Dobo pagkatapos siyang sirain. Sagot ni Sok, ang ama raw ni Mujan ang nagbigay ng huling hatol noon. Kahit pinsan si Dobo,
anak din ito ng Chonghua Merchant Group, isang pangkat na kabilang sa top 10 sa buong Central Plains. Kaya kahit napakalala ng ginawa ni Dobo, isang babala lang ang ibinigay ng ama niya. Hindi makapaniwala si Mujin kung gaano kawalang kwenta ang ama niya para pagaanan ang kasalanan ng taong nagpahamak sa sariling anak. Agad niyang naisip na basura na talaga ang buong clan. Tinanong niya si Soap kung nasaan na ang kanyang mga magulang. Ipinaliwanag ni Soap na habang lumalala ang kondisyon ni Mujin, nalubog sa utang ang ama niya dahil sa paghahanap ng paraan para gumaling siya. 9 na taon na ang nakalipas mula nang bumigay ng husto ang sakit ng kanilang ina, kaya pumanaw ito. 3 taon pagkatapos noon, sinundan siya ng kanilang ama sa kabilang buhay. Sa mata ng lahat, si Mujin ang naging anak na, pumatay, sa sariling mga magulang at sumire sa kinabukasan ng kanilang clan. Dahil dito, tuluyang bumagsak ang reputasyon ng kanilang pamilya. Ang mga kapatid niya ay napasabak sa napakabigat na buhay. Ang natira na lang sa kanilang pamilya ay puro utang, 2 matapat na tagapaglingkod, at ilang martial artists na halos wala nang magawa. Nabanggit din ni Soap ang 2 niyang kapatid, ang nakababatang kapatid na si Hua Dojin at ang nakababatang kapatid nilang babae na si Hua Soyeon. Dito na unti-unting naintindihan ni Mujin kung bakit sinisisi siya ni Soyeon sa nangyari sa kanilang mga magulang. Nang gabing iyon, binasa niya ang mga lumang tala at kasaysayan na iniwan ng orihinal na katawan na kanyang kinabibilangan. Marami siyang natutunan. Napagtanto niya na 30 taon na pala ang lumipas mula nang talunin niya ang siyam na sekta, at ngayon ay nakatira siya sa katawan ng isang taong nababaliw, isang taong wala ng energy core. Ngunit dahil wala siyang bitbit na pagsisisi mula sa nakaraang buhay, nagpasya siyang mamuhay bilang si Hua Mujin, at tulungan ang mga batang walang kalaban-laban na ngayon ay nakadepende sa kanya. Alam ni Mujin na magiging malaking problema ang Chunghwa Merchant Group. Sila ang dahilan kung bakit nasira ang katawan niya ngayon at sila rin ang sumire sa kanilang angkan. Una niyang kailangang paghandaan ay ang duelo niya laban kay Dobo sa susunod na buwan. Dahil mahina at sira ang katawan, naisip niyang kailangan niya itong buuin muli mula sa umpisa. Umupo siya at nag-meditate, nagsisimula ulit na parang baguhan. Naalala niya na noong una siyang nag-cultivate sa dati niyang buhay, napakahirap noon. Pero ngayon, parang mas madali dahil sa likas na galing ng katawan sa pakikipaglaban. Sinubukan niyang abutin ang limit ng lakas ng katawan hanggang sa kumislap ang gintong liwanag sa buong silid. Narinig ni Soap at ng 2 kasama ang sigaw at paghihirap niya kaya mabilis silang pumasok. Nakita nila si Mujin na nakahandusay. Pabiro pang sinabi ng isa na baka patay na siya, pero nang suriin ang pulso niya, mas malakas pa kaysa dati. Biglang hinawakan ni Mujin ang braso nito at tinanong kung bakit sobra ang sakit na naramdaman niya nang subukan niyang bumuo ng energy core. Naguluhan ang kasama at muling tinanong ni Mujin kung may kakaiba ba sa katawan niya. Saka sinabi ng lalaki na ang constitution niya ay tinatawag na Heavenly Martial Body, isang napakabihirang uri ng katawan na pinipili raw ng langit. Muling sumakit ng todo ang buong katawan ni Mujin at doon niya naintindihan na ang ganitong katawan ay kabaligtaran ng demonic arts na gusto niyang gamitin. Dahil puno ito ng dalisay at matuwid na enerhiya, matinding sakit ang nararanasan kapag sinusubukan niyang mag-practice ng demonic techniques. Naiinis niyang naisip kung bakit ito pa ang nakuha niya sa lahat ng pwedeng constitution. Naalala rin niyang 1 buwan na lang ang natitirang panahon bago ang duelo. Habang nakahiga at nagtitiis sa sakit, tinanong niya si Soap kung sino ang 2 lalaking kasama nito. Ipinaliwanag ni Soap na ang nakaberde ay si Dobik Shin, ang chief steward, at ang nakapula ay si Elder Ju Huan Bong. Nang marinig ni Mujin ang pangalang Ju, bigla siyang may naalala mula sa nakaraan, pero dahil sa matinding sakit na nararamdaman niya, nawalan siya ng malay. Pagkalipas ng 3 araw, nagising na rin siya mula sa pagkakahiga, pero nag-aalala si Soap dahil kulang pa raw ito sa pahinga. Sinabi ni Mujin na sawa na siyang nakahiga lalo na't may paparating siyang duelo, kaya inutusan niya si Soap na kumuha ng mga espada. Halos mapatawa si Soap dahil hirap pa silang makahanap ng makakain, tapos espada ang hinihingi ni Mujin. Napilitang magtanong si Mujin kung talagang wala ng pera ang pamilya. Ipinaliwanag ni Soap na nanghihiram na sila ngayon sa isang unorthodox sect na tinatawag na Bangho sect. Dahil sobrang taas ng interes ng mga ito, lalo silang nalubog sa utang.
Doon lang tuluyang na-realize ni Mujan na para matulungan ang angkan, kailangan niyang ayusin muna ang problema sa pera. Pero sa isip niya, dahil lubog na rin naman sila sa utang, wala nang mawawala kung manghiram pa sila. Nag-aalala si Soap pero pinatigil siya ni Mujan at inutusan na sulatan ang dalawang elder dahil lalabas siya upang maglakad. Nang mabalitaan ng mga elder, nag-alala sila dahil dumiretso si Mujan sa mapanganib na teritoryo ng Bangho sect. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sina Mujan at Soap sa entrada ng kanilang lugar. Sinabi ni Mujan sa malaking gwardya na ipaalam sa pinuno nila na gusto niya itong makausap. Pero sinabi ng lalaki, si Kang Noho, na kung pupunta siya roon para magsugal, pumasok na lang siya mag-isa. Paulit-ulit na sinabi ni Mujan na ipatawag nito ang pinuno, kaya nap-icon si Kang. Mabilis na sumingit si Soap, pinapakalma si Kang, at sinabi niyang may problema sa pag-iisip si Mujan. Tumataas na ang tensyon nang dumating ang Vice Master ng sekta, si Ma Junbo, at tinanong kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Kang na, gustong makipagkita ni Mujan sa pinakamataas na pinuno nila. Tinanong ni Ma kung bakit, at sinagot ni Mujan na gusto niyang mangutang ulit. Sinabi ni Ma na hindi na niya kailangan pang humarap sa leader para mangutang, kaya inanyayahan niya itong pumasok. Habang mas lumalalim sila sa loob ng manor, naglalakad sila sa tulay na gawa sa kahoy at napapaligiran ng mga armadong mandirigma. Natarante si Soap at sinabing maaari pa silang umatras bago mahuli ang lahat. Ngunit tumanggi si Mujan, sinabing masyado na silang malayo para umatras. Dito sinabi ni Soap na may isang matandang babae raw na minsang nakakita sa pinuno ng Bangho sect habang nakikipaglaban, at ayon dito, napakalakas ng pinuno dahil kayang-kaya raw nitong talunin. Napansin ni Mujan na sa loob ng ilang segundo lang, ang kanyang kalaban ay naitaboy na. Ayon kay Soap, ang pinuno ng Bangho sect ay isang martial artist na natutunan ang isang malakas at mapanganib na teknik sa pagpatay. Tinanong ni Mujan kung bakit ipinapaliwanag ito ni Soap, pero sumingit si Ma at sinabi na mas mahusay si Soap dahil mabilis siyang nakasabay sa sitwasyon. Ngunit huli na para sa kanila, napunta na sila sa mas malalim na bahagi ng kuweba. Bago pa nila namalayan, napalilibutan na sila ng mga armadong swordsman. Naiinis si Mujan at tinanong si Ma kung ito na ba ang plano niya mula sa simula. Kinumpirma ni Ma at sinabi na sinadya niyang mapasok siya rito dahil hindi pwede ni Mujan na labanan siya sa publiko. Pero hindi rin niya plano na payagan siyang malaya gaya ng ginawa sa kanyang mga magulang noon. Hindi nakikipagtalo si Soap sa grupo, ngunit same time niyang hinihiling na patuloy na buhayin ang kanyang master. Samantala, galit na galit si Mujan nang mabanggit ni Ma ang tungkol sa kanyang mga magulang, dahil malinaw sa kanya na wala siyang magulang sa katauhan na ito. Nang maisip niya na nasa ibang katawan siya, naintindihan niyang handa na ang lahat para sa laban. Iniutos ni Ma sa kanyang mga tauhan na turuan si Mujan ng leksyon. Isang lalaking sabik sa utos ang sumugod at sinuntok si Mujan. Halos mawala ng malay si Soap sa takot nang makita ang suntok na papunta sa kanila. Pero nakakagulat, na-block ni Mujan ang suntok, at nawasak ang mga buto ng kalaban mula sa loob. Sumigaw sa sakit ang lalaki at bumagsak sa lupa, sabay reklamo na ginamit ni Mujan ang murang diskarte. Pinagtawanan siya ni Mujan at sinabing malambot ang buto nito kumpara sa laki ng katawan niya. Napagtanto ni Mujan na kailangan niyang gumalaw ng walang paggamit ng buong kapangyarihan. Naiinis si Ma dahil nasasayang ang oras ng kanyang mga tauhan, kaya inutusan niya silang tapusin si Mujan. Isang swordsman ang sumugod sa kanya, pero madali niyang naiiwasan ang saksak. Napagtanto ni Mujan na kailangan niyang patuloy na gumalaw upang hindi matalo ng lakas ng kalaban. Ginamit niya ang kanyang flexible na katawan para makaiwas at nakapagbigay ng headbutt na nabasag ang mukha ng kalaban. Bumagsak ang lalaki, sumisigaw sa sakit, habang ang kasamahan nito ay sumunod sa pag-atake. Sinubukan nitong saksakin si Mujan, pero muling nakaiwas si Mujan at tumalon pabalik bago sumipa upang patalsikan ang kalaban. Bago pa malaman ng mga armadong lalaki ang nangyayari, napaglaruan na nila si Mujan at sa ilang sandali, nakaluhod na sila sa lupa. Mula sa malayo, sumigaw si Soap upang matiyak na ligtas ang kanyang master. Ngunit tinawanan siya ni Mujan at tinawag na, "Bobo," sinabing ayos lang siya. Labis na namangha si Soap at napilitan siyang tanungin kung saan natutunan ni Mujan ang mga martial arts na ipinapakita niya.
Sagot ni Mujin, ang nakikita nila ay hindi totoong martial arts, bagkus, natutunan niya ito sa lansangan. Lumingon si Sok, tulala at hindi makapaniwala, dahil hindi niya maalala iyon. Habang naglalakad sa lansangan, nakatutok si Mujin sa paligid. Pinuri siya ni Ma sa matagumpay niyang pagpapatalsak sa kanyang mga tauhan, ngunit biglang inihagis ni Ma ang isang barya kay Mujin na may matinding puwersa. Muntik na itong tumama sa ulo ni Mujin, pero ramdam niya ang matinding presyon mula sa barya na yumanig sa kanya. Galit na utos ni Ma sa kanyang mga tauhan na umatras, dahil siya mismo ang haharap kay Mujin. Nagulat si Mujin sa labis na galit na tinatanggap niya, samantalang ang gusto lang niya ay makipag-usap sa kanilang pinuno. Sumagot si Ma ng galit na hindi pwede ng isang trash fellow, gaya ni Mujin na makipagkita sa kanyang boss. Bigla nang hinugot ni Ma ang kanyang espada at sumugod kay Mujin, handang patalsikan siya. Sa isang nakakagulat na pangyayari, na-block ni Mujin ang malakas na atake gamit lang ang isang pares ng chopsticks. Nagulat si Ma, hindi alam na iyon lang ang armas na magagamit ni Mujin dahil wala siyang pera para sa espada. Nagpatuloy ang palitan ng suntok at saksak ni Mujin at Ma, ngunit matatag si Mujin at ipinakita ang galing niya sa martial arts. Hindi naglaon, napasok ng chopstick ang kamay ni Maria. Hindi makapaniwala si Ma na nakakita ng butas si Mujin kahit pilit siyang patayin ng husto. Habang nahihirapan si Ma, masayang naglalaro si Mujin, sabay banggit kay Ma na baka magsisi siya kung maliin ang chopsticks. Sa hindi inaasahan ni Ma, nahirapan siya laban sa chopsticks at nagulat dahil akala niya mahina at hindi marunong gumamit ng chi si Mujin. Napaisip si Ma kung paano nakamit ni Mujin ang ganitong nakakatakot na antas sa maikling panahon, ngunit ayaw niyang paniwalaan na siya pa rin ang taong kilala niya. Patuloy na thought soak ni Mujin ang katawan ni Ma gamit ang chopsticks habang pinapuna ang kakayahan nito. Hindi pumayag si Ma na matalo sa isang pares ng chopsticks, kaya tumalon siya sa ere at inilunsad ang kanyang ultimate move para tapusin si Mujin. Sa kabila ng nakakatakot na hitsura ni Ma sa ere, hindi natakot si Mujin at madaling nakaiwas sa atake, iniwan si Ma na bukas at walang depensa. Nagpamalas si Mujin ng malakas na suntok sa katawan ni Ma, winasak ang natitirang pride nito at nagpadala ng takot sa kanyang katawan. Inuulit ni Mujin na gusto lang niya ng usapan, ngunit ngayon ay may kasamang nakamamatay na titig. Sa wakas, naupo si Ma kasama si Mujin matapos makaranas ng mabigat na palo. Ang mga gwardya rin ni Ma ay napilitan ng yumuko kay Mujin habang nakikipag-usap siya sa pinuno. Tinanong ni Ma si Mujin kung ano ang gusto niyang malaman. Inusisa ni Mujin kung bakit nagpahiram ang kanilang sekta ng pera sa kanyang pamilya ng walang collateral, dahil ramdam niya ang masamang intensyon sa buong kasunduan. Sinabi ni Ma na walang masamang hangarin at iniisip lang ni Mujin ng labis, ngunit hindi naniwala si Mujin dahil ramdam niya ang takot ni Ma habang nakaupo ito. Muli, tinanong ni Mujin si Ma, ngunit ngayon ay may banta sa tono, hinihikayat si Ma na mag-isip ng mabuti kung ayaw niyang maparusahan. Napagtanto ni Ma na seryoso si Mujin kaya sa wakas ay inamin niya na ang utos ay galing sa Chonghua Merchant Group. Hindi nagulat si Mujin dahil alam niya na may kinalaman ang grupo. Tinanong niya si Ma kung anong uri ng kasunduan ang ginawa nila sa Chonghua Group. Nag-atubili si Ma, pero pinayuhan siya ni Mujin na kung mamamatay siya sa pagtatanggol ng Merchant Group, hindi siya mamimiss. Sa wakas, sinabi ni Ma na inutusan sila ng Merchant Group na ipahiram sa clan ni Mujin ang anumang halagang gusto nila. Nagpaliwanag si Ma na papayag siyang pautangin si Mujin, pero kapalit nito ay sobrang taas na interes. Ang kapalit daw ng pagbulusok ng Hua clan ay makukuha ng Bangho sect ang lupa ng Hua pagkatapos silang matanggal sa chessboard. Doon lang napagtanto ni Mujin na ang lupain ng pamilya nila ang ginawa palang collateral mula pa sa simula. Tinanong ni Mujin kung magkano ang aabutin ng 300 gold coins na gusto niyang hiramin sa loob ng isang taon. Ayon sa kontrata, ang 300 gold coins ay magiging 5,000 gold coins ang kabuuang bayad. Nandidiri si Mujin sa sobrang taas ng tubo, pero hindi na rin niya iyon inintindi at tinanggap niya ang kasunduan ng mas seryoso ang mukha. Pagkatapos, tinanong niya si Ma kung sino ang tumutulong sa kanila kapag may mga gulong kailangan linisin. Ipinaliwanag ni Ma na isa sa mga tumutulong ay ang social sect ng Four Martial Heavens, isang alyansa ng mga unorthodox na sekta. Nagulat si Mujin nang marinig ito,
at idinagdag ni Sok na bago pa lang ang alyansang iyon. Uminit ang ulo ni Mujin sa Four Martial Heavens at napamura pa siya gamit ang B-word. Napansin ni Sok na parang naglalabas ng sama ng loob si Mujin, dahil hindi pa niya nakitang ganito ito mag-react kahit hindi pa naman niya nakakaharap ang alyansa noon. Literal itong minumura ni Mujin habang nagsasalita. Sa huli, sinabi ni Mujin kay Sok na huwag na siyang mag-alala dahil wala siya sa mood para magpaliwanag. Napapagod na si Mujin kakahinte kaya napatanong na siya tungkol sa lalaking pinapapunta para kunin ang pera. Ilang sandali pa, dumating na ang lalaki dala ang isang kahon na puno ng 300 gold coins na kailangan nila. Lumiwanag ang mga mata ni Mujin sa tuwa nang makita iyon, at inakala niyang sapat na ang halaga. Sinabihan niya si Sok na oras na para umalis, pero nagdududa pa rin si Sok tungkol sa buong pagpapautang. Pinatigil lang siya ni Mujin at sinabi na kunin na lang ang pera para makaalis na sila. Inihatid naman ni Ma at ng mga bantay niya si Mujin hanggang sa may pintuan. Bago umalis, sinabi ni Mujin kay Ma na isulat ang petsa sa ledger, at nangakong babayaran niya ang lahat ng utang ng clan kapag natapos na niya ang kailangan niyang gawin sa Chonghua Merchant Group. Binalaan din niya si Ma na huwag manghuthot ng pera mula sa mga karaniwang tao, at kung hindi ito susunod, magkakaroon ng mabigat na parusa. Tumango si Ma bilang pagsunod, pero sa loob-loob niya ay inis na inis siya at sabik na makita kung kailan mapapahamak si Mujin. Maya-maya, nakabalik na sina Sok at Mujin sa bahay, at sinalubong sila ng dalawang elder. Agad silang nag-alala nang makita ang dugo sa damit ni Mujin, pero siniguro niya na hindi yun dugo niya. Tinanong siya ng mga elder kung ano ang nangyari sa sect, at sagot ni Mujin na pumunta lang siya para manghiram ng pera. Ipinaliwanag ni Mujin na kailangan talaga ng clan ng pera dahil kailangan nilang pakainin ang mga mandirigma, para hindi mawala ang natitira nilang puwersa. Hindi makapaniwala ang mga elder na sa sect nang galing ang perang hiniram ni Mujin, at agad nilang inisip na baka ninakaw lang niya ito. Sinagot sila ni Mujin na nakarecord ang lahat sa ledger ng sect, kaya wala silang dapat ikabahala. Pagkatapos, sinabi niya sa mga elder na ang tanging hiling niya ay alagaan nila ang mga kapatid niya, siguraduhin nakakain sila ng maayos at may maisusuot. Matapos ibigay ang mga bilin, pinagbigyan niya sila ng simpleng good luck bago siya umalis. Pagkaalis niya, dumiretso si Mujin sa memorial room ng kanyang mga magulang. Dahil wala siyang naging magulang sa kanyang nakaraang buhay, nahirapan siyang magsalita at hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa huli, binuksan niya ang kanyang bibig at sinabi sa kanila na ayos na ang problema sa pera. Nangako rin siyang aalagaan niya ang mga kapatid at mga taga-silbi, kaya umaasa siyang makakapagpahinga na ang kanyang mga magulang sa kabilang buhay. Dagdag pa ni Mujin, siguradong papaluan niya ng todo si Dobo dahil sa hamon nitong duel. Habang nagsasalita si Mujin, hindi niya alam na pinapanood siya ni Soyeon at Dojin, at kitang-kita kung gaano sila namangha sa kanya. Kalaunan, umorder si Mujin ng 3 espada na may bigat na 50 kilo, 80 kilo, at 110 kilo. Halos mabalian ng likod ang mga taga-silbing nagdala ng mga espada dahil sa bigat, pero tuwang-tuwa si Mujin na finally dumating na ang mga sandata niyang hinihintay. Napilitan si Sok na tanungin si Mujin kung ano ba ang balak niyang gawin sa sobrang bigat na mga espada. Nakangiti naman si Mujin at sinabing gagamitin niya ito tulad ng ginagawa ng lahat, simple lang, iwinawasiwas. Masaya niyang kinuha ang 50 kilogram na espada dahil plano niyang doon magsimula. Pero agad nawala ang ngiti niya nang maramdaman niyang sobrang bigat pala nito at hindi niya kayang buhatin. Napaisip siya na parang walang kwenta ang katawan na mayroon siya ngayon. Kahit ganito, hindi siya handang sumuko. Napansin niya na kaya naman niyang iangat ng kaunti kung gagamit siya ng 2 kamay. Habang pinipilit niyang buhatin ang espada, nakita niyang nakatitig si Sok sa kanya na parang nadidiri. Pinagsabihan niya ito na maghanda na ng pagkain niya at huwag na siyang titigan. Paalala pa niya kay Sok na lagyan ng maraming karne ang pagkain niya. Umalis si Sok nang mukhang nag-aalala at lungkot ang itsura. Naupo si Mujin kasama ang espada at naalala niyang may 2 linggo na lang siya para mag-training bago ang duel. Ang constitution ng katawan niya ngayon, ang Heavenly Martial Body, ay kabaligtaran ng mga demonic arts na itinuro ng kanyang master. Dahil dito, napagtanto niyang ang tanging paraan ay pag-aralan ang martial art ng kaibigan ng kanyang master,
ang Peerless Nine Swords. Ayaw sumuko ni Mujin, kaya sinimulan niyang iwas-iwas ang espada ng pilit sa loob ng bahay. Samantala, nakuha ni Dobo ang impormasyon na sobrang lupit ng ginawa ni Mujin sa mga tauhan ng Bangho kaya hindi raw makakagalaw ang mga ito ng 2 linggo. Nagulat si Dobo dahil alam niyang wala namang energy core si Mujin para magawa iyon. Napangiti siya ng masama habang iniisip na maghanda ng isang masamang plano para sa nalalapit nilang laban. Sabik din siyang malaman kung ano ang tinatago ni Mujin sa loob niya kapag nagharap na sila sa duel. Habang nangyayari ito, sinimulan ni Mujin ang pinakamahirap na training para palakasin ang katawan niya. Naniniwala siyang kaya niyang itulak ang katawan niya hanggang sa sukdulan dahil ito ay katawan na pinagpala ng langit. Habang nagte-training siya, patuloy namang inihahanda ni Sok ang lahat ng kailangan niya. Sa wakas, naramdaman ni Mujin na handa na siyang magsimula ng seryoso. Kinuha niya ang 50 kilo na espada at sinimulang iwinawasiwas habang inaalala ang mga turo ng dating master niya. Pagkatapos subukan ang unang form, hindi na siya nag-aksaya ng oras at lumipat agad sa ikalawang form. Naalala niya ang sabi ng kanyang master, kahit anong armas pa ang kaharap niya, palagi siyang dapat manalo. Habang tumatagal ang training, naramdaman niyang napapagod na siya, pero alam niyang kailangan niyang tiisin ito. Hindi nagtagal, naging komportable na siya sa paghawak ng espada at nakatalon-talon pa sa paligid ng kwarto na parabang hindi mabigat ang espada. Kasunod nito, lumipat siya sa ikatlong form habang pilit niyang kinokontrol ang kanyang chi upang maging mas malakas at makatulong sa training. May nakahanda na rin siyang iba't ibang training tools para ma-simulate ang totoong laban. Ang una niyang kalaban ay isang matigas na bola, na ilang ulit niyang naiwasan bago siya tuluyang tinamaan mula sa likod. Pagkatapos nito, hinarap ni Mujin ang mga kawayan na may matutulis na spike. Ginamit niya ang ika-4 na sword form at pinutol ang mga ito ng mabilis. Mukhang simple ang galaw ng espada niya, pero delikado ito dahil kaya nitong hiwain ang kung ano-ano. Kahit anong pilit niya, hindi niya matamaan ang mga troso, na lumilipad papunta sa kanya gamit ang ika-4 na form. Dahil dito, napilitan siyang lumipat sa ika-5 form. Sa pagkakataong ito, napairepiraso niya ang lahat gamit ang malakas na 5th form. Sa lakas ng espada niya, kampante siyang wala nang makakaharang sa kanya, ni hindi importante ang dami ng kalaban. Pagkatapos ng mga troso, sinunod niyang harapin ang mga kandila na nakalagay sa loob ng mga bamboo tubes. Para dito, ginamit niya ang ika-6 na form. Iwinasiwas niya ang espada ng sobrang lakas kaya sabay-sabay namatay ang lahat ng apoy ng kandila. Nang matapos niya ito, naisip niyang kailangan na niyang lumabas ng bahay para magamit naman ang 7th form. Gamit ang malakas na ika-8 form, ay, ika-7 form, madali niyang natapos ang panibagong yugto ng training. Hindi nagtagal, narating niya ang 9th form kasama ang matinding determinasyon na wala ng bagay na hindi kayang putulin ng espada niya. Pagdating sa peak stage ng sword technique, bumagsak siya sa lupa sa sobrang pagod pero nakahinga ng maluwag. Pero kahit ganito, medyo inis pa rin siya dahil hindi niya maulit ang final form na nagawa niya noong nakaraang buhay niya. Naalala niya kung paano siya tinuruan ng kanyang master noong bata pa siya, pero sa simula raw, hindi niya kailanman sineryoso ang mga turo ng kanyang master. Noong panahon na iyon, iniisip pa nga ni Mujin na nagbibiro lang ang kaibigan ng kanyang master habang pinagsasasabi ng mga kalokohan, at imposible raw na kaya nitong putulin ang kahit ano gamit ang espada. Aminado naman ang kanyang master na parang katarantaduhan pakinggan, pero hindi niya hahayaang mamatay ang martial arts ng kaibigan niya. Dahil hindi niya ito lubos na naipasa, gusto niyang si Mujin ang magmana ng teknik na iyon. Ipinakita rin ng master ni Mujin na ang yumaong kaibigan niya ang tanging swordsman na naka-level sa kanya. Mas nakakabilib pa, wala raw chi ang taong iyon. Ngunit sabi ng master ni Mujin, maaaring gumagamit ito ng movement arts, dahil ang mismong mga kasamahan sa sekta nito ay hindi maayos na natutunan ang teknik na iyon. Kaya nagturo siya sa master ni Mujin para maipasa ito sa isang karapat-dapat na tao. Pagkarinig nito noon, tumawa lang si Mujin ng malakas para pagtawanan ng arts, pero tinapik siya ng master niya sa ulo ng sobrang lakas na halos mabasag ang bungo niya. Binalaan siya ng master niya na kailangan niyang sundin ang lahat ng ituturo sa kanya. Wala nang nagawa si Mujin kundi tanggapin ang kagustuhan nito.
Ipinaliwanag ng master niya na kapag ginawa niya ang sword art ng 1,000 beses, magbabago ang katawan niya. Kapag naulit niya ito ng 100,000 beses, papasok ang chi niya sa espada. At kapag naabot niya ang 1,000,000 swings, magiging halos immortal siya sa harap ng kahit pinakamahuhusay na swordsman. Nagulat si Mujin sa narinig, kasi kung 1,000 swings kada araw ang gagawin niya, 3 taon bago niya makumplito ang cycle. Dahil dito, natanong niya ang master niya kung totoo bang nakasabay sa kakayahan nito ang kaibigan niya. Sagot ng master, hindi niya sigurado, pero isa raw sa kanila ang siguradong mamamatay kung nag-all out sila. Dahil doon, lalong naging curious si Mujin kung anong klaseng tao ang naging kaibigan ng kanyang master. Nagising si Mujin matapos siyang paulit-ulit na sampilan ni Soap. Napagtanto niyang napakalayo pa ng lalakbayin niya dahil nahimite na siya matapos gawin ang teknik ng 1 beses pa lang, sobrang layo pa sa 1,000 repetitions. Pero kailangan na niyang kumain dahil gabi na. Pagtingin niya sa pagkain, napansin niyang baboy ang ulam. Nainis siya at sinabihan si Soap na sa susunod ay siguraduhing baboy uli ang ihain dahil yun ang pinakamadaling pampalaki ng katawan. Ipinaalam din niya kay Soap na pwede nitong gamitin ang perang hiniram nila mula sa Bangho sect, dahil madali lang naman daw siyang makakahiram ng mas marami kapag kailangan. Ipinahayag ni Mujin na ang plano niya ay puro karne, lalo na beef, ang kakainin niya hanggang matapos ang laban nila ni Dobo. Doon nagtanong si Soap kung kailan natutunan ni Mujin ang martial arts na ipinapakita niya ngayon, dahil sigurado raw siyang wala naman itong alam dati. Dahil nasabi na rin ni Mujin ang totoo sa kanyang mga kapatid, naisip niyang hindi masamang sabihin din kay Soap ang buong kwento. Inamin ni Mujin na hindi siya ang tunay na Mujin dahil ang totoong pagkatao niya ay ang Divine Demon. Akala ni Soap nagbibiro lang siya at kung ano-anong pantasya ang sinasabi. Sinabi pa ni Soap na ang kinakatakot lang niya ay baka mawala ang alaala ni Mujin at bigla itong maglaho balang araw. Pero hinawakan siya ni Mujin at tiniyak na hindi niya iiwan ang clan hanggat hindi niya ito nagagawang pinakamalakas na clan sa buong Sichuan. Wala rin daw siyang ibang gagawin kaya doon niya ibubuhos ang sarili niya. Tinukso pa ni Soap ang kanyang master, sinasabing puro kalokohan ang pinagsasabi nito, pero tinamaan tuloy siya ng malakas na finger flick sa ulo. Pagkatapos ng usapan, sinabi ni Mujin na maaari na siyang lumabas, at sumunod naman si Soap. Samantala, sinusubukan ng dalawang elder ng clan na itakas ang mga bata bago ang duel, dahil naniniwala silang papatayin ni Dobo si Mujin, at kapag nangyari iyon, magiging madali para sa iba ang agawin ng clan. Maya-maya, matapos ang matinding training, kaya na ni Mujin buhatin ang 70 kilo na espada gamit ang isang kamay. Pero hindi pa rin matatag ang kanyang mga galaw, at 1 linggo na lang bago ang laban. Habang nagpapahinga siya sa training room at tagaktak ang pawis, pumasok ang dalawang bata para kumustahin siya. Sinabihan niya silang umalis dahil delikado roon. Sinabi naman ng mga bata na nag-aalala lang sila dahil ilang araw na nilang nakikitang pilit na sinasagad ni Mujin ang katawan niya. Nag-alala si Soyong, iniisip na baka dahil sa sinabi niya kaya nagpupursigi si Mujin ng sobra. Ipinaliwanag niyang hindi niya sinasadya ang mga sinabi niya noon, nagalit lang siya. Habang pinagmamasdan ni Mujin ang dalawa, naalala niya ang mga kapatid ng kanyang minamahal sa nakaraang buhay. Hinaplos niya ang ulo ng mga bata at sinabing wala silang dapat ikabahala. Sinimulan namang gayahin ng dalawa ang poster ni Mujin at nagpupuruhan pa kung sino ang tama. Natawa siya dahil naalala niya kung paano siya pinalakas ng master niya noon. Bigla niya ring na-realize na ang pinakamahalagang bahagi ng Peerless Nine Sword ay ang tamang breathing technique. Dahil dito, sinabi niya sa mga bata na mananalo siya kahit ano pa ang mangyari, at pinabalik niya sila sa kanilang kwarto. Nag-aalala pa rin ang dalawa, pero inisip nilang magiging maayos din ang lahat. Nang makapag-isa si Mujin, sinimulan niya ang breathing technique habang buong lakas na iwinawasiwas ang kanyang espada. Dahil sa tamang paghinga, naubos niya ang lahat ng naipong internal energy ng sabay-sabay. At bago pa niya mamalayan, nakukuha na niya ang buong konsepto ng movement arts, isang chi art kung saan pinapalakas ang internal energy sa pamamagitan ng galaw. Mababang uri ito ng martial art kaya hindi ito gaanong pinapansin ng iba. Pero gamit ang teknik na iyon, naging mas magaan ang bawat swing ng espada ni Mujin, at nagkaroon siya ng lakas na kayang pumukpok ng sapat para putulin maging isang estatwa.
Samantala, nakita si Jawanbong na nakikipag-usap kay Soap tungkol sa biglaang pagbabago kay Mujan. Sinubukan ni Soap ipaliwanag na marahil ito ay dahil sa isang mudang session na dinaanan ni Mujan, pero hindi pala tanga si Joe. Sinabi niya kay Soap na siguraduhing iuulat sa kanya ang anumang pagbabago na mapansin niya. Lumapit si Soap sa lugar kung saan nagte-training ang master niya, pero nakita niyang magulo na ito. Sinabi niya kay Mujan na handa na ang pagkain, pero na-disappoint siya nang sabihin ni Mujan na masyadong maliit ang training room para sa kanya. Dahil dito, nagpasya si Mujan na gamitin ang malaking training hall. Pagpunta niya sa malaking training hall, nakita niyang may ibang mga mandirigma na nagte-training doon, at nakatutok ang lahat ng tingin sa kanya. Sinabi ni Soap sa mga mandirigma na kailangan niyang mag-training ng mag-isa at imungkahi na lumipat na sila sa ibang training hall. Pinayuhan niya silang gamitin ang ibang hall, pero nagtataka pa rin ang mga mandirigma kung bakit isang halos patay na tao ang nag-uutos sa kanila. Sa tingin nila, hindi pwedeng tawaging martial artist si Mujan dahil espada lang ang hawak niya. Napansin ni Mujan ang pagbabago sa mood ng mga mandirigma at binanggit niya ito. Gusto sanang lumaban ng ibang mandirigma kay Mujan, pero sinabi ng squad leader na si Cholboy na umalis muna sila sa training hall para sa batang master. Sa totoo lang, naniniwala si Chol na muli nang nawawala sa sarili si Mujan. Ngunit hinarang siya ni Mujan at sinabing dapat maging lalaki si Chol at makipag-usap ng direkta sa kanya. Lumingon si Chol, at iminungkahi ni Mujan na makipaglaban sila dahil pareho silang swordsman. Ngunit tumanggi si Chol at sinabing hindi niya gagawin iyon dahil si Mujan ang magiging susunod na leader ng clan. Sinabi ni Mujan kay Chol na manatiling duwag at huwag ipakita ang mukha, dahil alam niyang hindi kayang tuparin ni Chol ang kanyang salita. Ito ang nag-udyok kay Chol na hilahin ang kanyang espada at humanda ng seryoso para harapin si Mujan. Nagsimula ang labanan, at agad na pinasok ni Mujan ang espada sa lupa bago tumalon papunta kay Chol sa isang matapang na galaw. Naabot niya si Chol at itinutulak ang ulo nito bago pa makariyak. Nalito ang mga mandirigma dahil hindi pa nila nakitang ganitong uri ng duel, walang espada sa aktwal na laban. Nagpatuloy si Mujan sa pag-aalboruto kay Chol, mabilis na gumagalaw habang hirap na hirap ang hinarap niya. Naging frustrated si Chol at sinabi kay Mujan na makipaglaban ng patas at itigil ang pag-iwas sa kanyang atake. Sa wakas, pumayag si Mujan na seryosohin ang laban, bahagyang hinawakan ang espada ni Chol. Ngunit hindi nag-aksaya ng oras si Chol, sumigaw na si Mujan ang may kasalanan sa lahat ng nangyari sa clan, at sinabi niyang hindi karapat-dapat si Mujan matutunan ang martial arts. Tumakbo si Chol papunta kay Mujan, pero sinalubong siya nito sa kalagitnaan gamit ang ikasyam na form ng Peerless Sword Technique, na nagugat sa internal energy ni Chol at nagpagulo sa katawan nito. Hindi binigyan ni Mujan ng kahit kaunting pagkakataon si Chol at agad itong tinamaan ng isang malupit na suntok sa mukha. Napadapa si Chol at damaloy ang dugo sa paligid. Sinabi ni Mujan sa kanya na magbabago na ang lahat. Habang nasa lupa si Chol, sa wakas, naranasan niya ang mapait na katotohanan, lubos na nagbago si Mujan. Ramdam niya ang matinding determinasyon na naglalagablab mula sa katawan nito, kakaiba sa dati. Nabigla si Chol nang madapa sa lupa, at pati si Sok at ang ibang mandirigma na nanunood ng duel ay gulat na gulat. Nagmadaling lumapit ang mga mandirigma para tingnan ang kanilang boss na tuluyang nakahiga at walang malay. Nakatayo si Mujan, parang isang tunay na panalo, at tinanong si Chol kung may problema ba siya tungkol sa kanyang pagkapanalo. Isang mandirigma ang sumigaw kay Mujan, sinasabing duwag ang galaw niya. Ngunit kinuha ni Chol ang sarili at sumigaw sa mandirigma na manahimik, bago niya inamin na talo siya. Pagkatapos, nagbigay siya ng respeto kay Mujan at sinabi na marami siyang natutunan mula sa kanya. Tanggap ni Mujan ang respeto ni Chol at sinabi na malaya na siyang umalis. Habang palabas na ang mga mandirigma mula sa hall, sinabi ni Mujan kay Sok na sumama na rin siya dahil gusto niyang mag-isa. Patuloy namang nagrereklamo ang isang nalulungkot na mandirigma, naniniwala siyang pinagaan lang ni Chol ang laban kay Mujan. Pero ipinaliwanag ni Chol na hindi iyon totoo. Plano niyang iwanang halos patay si Mujan. Hindi makapaniwala ang mandirigma, ngunit tiniyak ni Chol na seryoso siya. Sinabi rin niya na hindi niya alam ang buong kwento, pero malinaw na napakalaki ng pagbabago ng kanilang batang master.
Samantala, nag-iisip si Soap kung kailan nagbago ng ganito si Mujin, pero sabay din niyang pinasasalamatan ang pagkakataong nagbago ito noong gabing iyon. Nagpulong naman ang dalawang elder tungkol sa nalalapit na duel. Mahigit 36 na taon na silang nasa clan at naging tapat mula noon. Pinag-usapan nila kung gaano kagaling ang Flame Emperor noong kabataan niya. Isa siyang may kakayahang kabataan na ipinapakita ang martial arts sa paraan na kinilala kahit ng makapangyarihang Tang clan, talagang kakaiba siya. Namangha ang mga elder sa lakas nito at kapwa nila isinumpa ang kanilang katapatan sa kanya. Naniniwala si Joe na sinusubukan nilang sirain ang katapatan ng clan pero hindi sang-ayon si Du. Sinabi nito na kailangan lang nilang ayusin ang problema sa bloodline. Ipinaliwanag ni Du na 17 taon na nilang inaalagaan si Mujin, pero patuloy ang paghina ng clan mula noon. Naniniwala silang sapat na ang kanilang nagawa at hindi sila pagsisisihan ng Flame Emperor pagdating nila sa kabilang buhay. Nakakolekta na rin sila ng perang kailangan para lumipat, at may ilang martial artists na tutulungan sila. Sinabi ni Do kay Joe na siya muna ang umalis, habang mananatili siya para bantayan pa si Mujin. Ayon kay Du, ang martial master ng Kungdong sect na inupahan ng Chonghua Merchant Group ang magiging saksi sa duel. Nagulat si Joe sa balita dahil para itong pandaraya, ang Merchant Group ay kilalang masama at siguradong sisiguraduhin nilang wala nang maiiwan sa Hua Clan. Sinabi ni Do kay Joe na kunin ang mga bata at hintayin siya sa napagkasunduang lugar, kahit na malaki ang magiging gulat sa mga bata. Samantala, napansin ni Mujin na unti-unti nang bumababa ang dami ng beef na nakukuha niya, kaya tinanong niya si Soap kung bakit. Ipinakita ni Soap na maliit lang ang perang ibinibigay ng steward. Bagaman naiinis si Mujin sa nangyari, pinigilan niya ang sarili at iniwan muna ang usapin para ipakita ng bagong cool na outfit niya. Binagsak ni Soap ang magandang imahinasyon ni Mujin nang sabihin niyang mas maganda raw ang itsura nito noong puno pa siya ng benda. Pagdating ng oras para sa duel, nagtagpo si Mujin at si Du sa labas ng bahay. Sa una, inakala ni Mujin na pupuntahan siya ni Du para pigilan, pero sinabi ni Du na hindi, puro lang siyang nag-aalala at susundan lang si Mujin papunta sa duel. Napagtanto ni Mujin na wala lang talagang iniintindi si Du kundi ang matiyak na mapapag-alitan ang kanyang karibal. Sama-sama silang naglakad ni Soap at Du papunta sa arena. Sa paligid, puno ng tao, may mga manunood na gustong makita ang laban at may mga nagtataya rin. Dahil mataas ang odds kay Mujin, karamihan ay naglagay ng kanilang pusta sa kanya. Pagdating ni Mujin sa arena, may lollipop sa bibig, at inakala ng mga nakakita sa kanya na mahina siya, kaya may ilan pang gusto ng kanselahin ang kanilang taya. Pagpasok niya sa arena, nakaharap niya si Choi Yon, na nagtatanong kung talagang gusto niyang ituloy ang duel. Narinig ito ng mga manunood at inisip nila na si Mujin mismo ang humiling ng laban, kahit mahina siya. Para sa kanila, ganap ng baliw si Mujin. Nena si Mujin nang malaman niyang pinapakita na nila silang mga bad guys sa mata ng publiko. At nagpasya siyang parusahan ng mga ito. Matapang niyang sinabi kay Choi Yon na hindi siya titigil at hahayaan na nakawin ang secret manual ng clan niya, kaya kailangan niyang labanan sila. Nagulat ang mga manunood sa narinig nila dahil hindi nila inaasahan ito. May isang merchant group na nais kunin ang lihim na martial arts technique. Tiyak na tiwala si Choi Yon sa takbo ng mga pangyayari at naniniwala siyang babayaran ni Mujin ang pagiging mayabang niya. Nakahanda na ang lahat para sa duel at handa na ang lugar. Inanunsyo ng host na ang magiging saksi sa duel ay si Han Yigang mula sa Kungdong sect. Nakita si Han na nakatayo sa balkonahe, mukhang cool at malakas, handang ipatupad ang kagustuhan ng kanyang master. Sinabi niya kay Dobo at kay Mujin na labanan sila ng patas sa harap ng nanunood. Dumating ang nakakagulat na balita mula kay Dobo, na nagsabi kay Mujin na ang martial outfit na suot niya ngayon ay personal na ipinadala ni Dobo bilang paggunita sa pagbabalik ni Mujin. Ngumiti si Mujin nang marinig ito, at agad niyang inilabas ang kanyang malaking espada, sinabing walang ibang paraan si Dobo kundi isa uli ang natitirang kagamitan pagkatapos ng duel. Nagulat ang buong madla dahil hindi pa nila nakitang may lalaban gamit ang sobrang laki ng espada. Bukod pa rito, inakala nilang kilala ang Flame Emperor sa paggamit ng bare-handed martial arts. Nawalan ng salita si Du, at tinanong si Soap kung may sinabi bang kakaiba si Mujin.
Sa simula, pinayuhan ng dalawa si Mugen na tumakas dahil wala raw siyang pag-asa laban sa kalaban. Ngunit nagsimula ng maniwala si Soap na may pagkakataon si Mugen. Iba naman ang paniniwala ni Du, walang pag-asa. Nang maging handa na ang magkabilang panig, pinukpok ng referee ang kampanilya para simulan ang laban. Galit na galit, agad na tinutukan ni Mugen si Dobo. Ipinakawala niya ang kanyang malaking espada at isinagawa ang isang napakalakas at nakapipinsalang atake. Halos matamaan ni Dobo ang atake ni Mugen, pero nabasag nito ang lupa kung saan tumama ang espada. Namangha ang mga manunood dahil hindi nila inasahan na kabilis at kasanlakas ni Mugen ang kilos. Inakala ng lahat na wala siyang kakayahan sa martial arts, pero gumagalaw siya sa kakaibang paraan na kitang-kita ang lakas. Lubhang nagulat si Dobo dahil inasahan niya ang isang madaling laban. Patuloy ang atake ni Mugen habang sinasalubong muli si Dobo. Patuloy niyang iniikot at isinasabog ang espada, pero nagawa ni Dobo na harangin ito. Nagtagpo ang kanilang mga espada, na nagdulot ng malakas na tunog at kamangha-manghang tanawin para sa mga nanunood. Nagulat si Choi Yon na talagang nananatili si Mugen sa laban ng higit kaysa sa kanyang inakala, ngunit naniniwala siya na kahit gaano pa man ang training ni Mugen, hindi pa rin niya maabot si Dobo. Patuloy na sinusugod ni Mugen si Dobo gamit ang malaking espada, ngunit madali itong naiiwasan dahil sa kakayahang flexible ni Dobo. Habang nagpapatuloy ang laban, nakatama si Dobo ng counter-attack na nagtulak kay Mugen pabalik. Nangako si Dobo na iiwan si Mugen sa mas mahirap na sitwasyon kaysa dati. Kampante siya na kaya niyang sirain ang loob ng kalaban. Habang nakatayo sa balkonahe, inamin ni Du na humahanga siya sa tibay ni Mugen sa laban. Sinabi ni Soap kay Du na hindi pa ipinapakita ni Mugen ang kanyang trump card. Naisip ni Du na puro kalokohan lang ang sinasabi ni Soap, pero ipinaliwanag nito na lihim niyang pinanood si Mugen na nag-training mag-isa at tiniyak kay Du na may mas malakas pang darating. Habang nagpapatuloy ang laban, napagtanto ni Mugen na kasalukuyang pantay na ang lakas niya kay Dobo, kaya nagsimula siyang magtanong sa sarili tungkol sa tamang paraan ng kanyang training. Hindi nag-aalala si Mugen, dahil kahit gaano kalakas ang kalaban niya, tiyak niyang siya ang mananaig. Ngayong pagkakataon, plano niyang patayin si Dobo. Samantala, si Joe ay nagdadala kay Mugen mga kapatid at nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Habang natutulog ang mga bata, naalala niya ang sinabi ni Du na hindi pa siya pupunta dahil gusto niyang manatili at kunin ang natitirang ari-arian ni Mugen pagkatapos siyang patayin ni Dobo. Bagaman hindi tiyak ni Joe kung tama ang ginagawa nila, masaya siyang nagsimula na ito. Balik sa arena, patuloy ang palitan ng atake ng dalawa. Hindi nag-aalala si Mugen dahil naniniwala siyang baguhan lang si Dobo para sa kanya. Patuloy silang nagtutunggali, at kahit mukhang magkapantay sila, may ilan na naniniwala na mas may kalamangan si Mugen. Nagsimula ring magsalita ang mga tao laban kay Mugen, sinasabing hindi siya kahanga-hanga. Bigla namang inilunsad ni Dobo ang isang malakas na atake na tuwid na tinutukan si Mugen. Halos mawala ng malay sina Du at Soap habang pinapanood ang atake, at wala silang magawa kundi manalangin na maiwasan ni Mugen ito. Napagtanto nilang sinusubaybayan talaga siya ni Dobo. Gamit ni Mugen ang unang anyo ng Fearless Nine Swords, ang preemptive step. Nakatalbog si Dobo sa kanyang atake, ngunit dahil sa teknik na ginamit ni Mugen, nagawa niyang harangin ito, na ikinagulat ng buong madla. Nagulat din si Dobo at napilitan siyang umatras. Napagtanto ni Dobo na baliw na talaga si Mugen, kaya't nag-ipon siya ng kanyang inner energy para sa isang malakas na huling atake. Pero pinagtawanan siya ni Mugen, sinasabing masyadong mabagal ang pagkolekta ng enerhiya ni Dobo. Gamit ang ikalawang anyo ng kanyang teknik, mabilis na tinugis ni Mugen si Dobo ng may matinding puot. Ramdam ni Dobo ang lakas nito, at tanging harang ang magagawa niya. Labis siyang nalito dahil hindi niya matanggap na natatalo siya kay Mugen. Ipinuhunan ni Dobo ang lahat ng kanyang lakas sa pagharang, ngunit bago niya magawa, nabasag ang kanyang espada sa harap niya. Dumaan ang espada ni Mugen at matindi nitong sinaksak si Dobo, na nagtulak sa kanya pabagsak sa lupa. Tumunog ang sigaw ni Choyun sa pagkadismaya, tinatawag ang pangalan ni Dobo. Nasa lupa si Dobo, nakababad sa sariling dugo at nawawala ang kanyang kanang braso. Agad na itinuring na panalo ni Mugen ang duel.
Nilapitan ni Mujan ang braso ni Dobo at sinabi na kukunin niya ito bilang kabayaran sa 17 taong sama ng loob. Nagulat si Choyun sa narinig niya. Sinabi ni Mujan na baka may paraan ang merchant group na maibalik ang braso. Tumalon si Han mula sa kanyang kinaroroonan upang tingnan si Dobo, at nagmadaling lumapit si Choyun. Sinabi ni Han na nawasak na rin ang energy core ni Dobo. Tinitigan ni Han si Mujan at tinanong kung talagang kailangan pang gawin ni Mujan ang ganitong hakbang. Nagkunwaring naguguluhan si Mujan at tinanong si Han kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi ni Han na malinaw ang agwat ng kanilang kakayahan dahil matagal nang tapos ang laban. Sumagot si Mujan na dahil malaki ang bibig niya, marami rin siyang sasabihin. Tinanong niya kung talagang kinakailangang gamitin ang 7 Wound Feast sa ulo ng isang 5 taong gulang na bata na walang kaalaman sa martial arts. Sa galit sa kanyang mga mata, sinabi ni Mujan kay Han na ang ginawa niya ay pagtatapos lamang ng sama ng loob na tinaglay niya sa nakaraang 17 taon. Idinagdag niya na magsisimula na ring managot ang mga kalaban sa lahat ng ginawa nila laban sa Hua Clan, at malinaw ang kanyang puot. Pinayuhan niya si Han at ang kanyang mga tauhan na maghanda ng mabuti. Bumagsak sa kanyang tuhod si Choyun sa sakit at nanumpa na hindi niya malilimutan ang ginawa ni Mujan. Habang naglalakad palayo sa entablado si Mujan, pumalakpak ang mga manunood sa kanyang panalo dahil humanga sila kung paano niya natalo si Dobo. Bukod sa kamanghamanghang, ipinakita, napansin nila na hindi pa nila nakita noon ang espada na ginamit niya, lahat ay sabik dahil ipinanganak na ang isang bagong master ng martial arts. Nagdali si Do at Sok upang salubungin si Mujan, at sinabi niya na oras na para umuwi. Habang naglalakad, bigla siyang humarap at tinanong si Do kung nagastos na ba ang lahat ng ginto na iniwan sa kanya. Kinabahan, sumagot si Do na may kaunting natitira pa. Sinabi ni Mujan na baka kailangan niyang dumaan sa Bangho Sect para manghiram muli ng pera. Bigla niyang sinabi kay Do na hindi siya nagmamalasakit kung gusto nang umalis ni Joe at ng iba pang martial artists. Ngunit pinaalalahanan niya ito na magkakaroon ng mabigat na kaparusahan kung susubukan nilang dalhin ang kanyang mga kapatid. Sinasabi niya ito nang may labis na puot na halos paralyzan si Do sa lugar niya. Samantala, sigaw na ang mga kapatid niya kay Joe dahil kinuha sila, samantalang dapat ay nanunood sila ng laban ng kanilang kapatid. Alam ni Joe na tapos na ang lahat nang mabasa niya ang liham na ipinadala ng kalapati at maunawaan na nanalo si Mujan sa laban ng hindi inaasahan. Sa liham, sinabi ni Do na nadiskubre sila at pinakiusapan siyang bumalik agad sa bahay. Mabilis na nagmaneho pabalik si Joe, takot, habang nagdiriwang ang mga bata at nag-aasam na makita muli ang kanilang kapatid. Pagkaraan, sinabi ni Mujan kay Do na oras na para ayusin ang Bangho Sect at pinaalalahanan siya na huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay. Kahit itinuturing na ngayon na kaya na ni Mujan, pinayuhan siya ni Do na huwag masangkot sa social sect sa anumang paraan. Napagtanto ni Mujan na sobra lang ang iniisip ng matanda at sinabi niyang hindi niya gagawin iyon. Pagkatapos, lumabas si Mujan upang harapin ang Bangho Sect, habang si Sok ay nag-aalala na baka magdulot ito ng malubhang pangyayari. Sinabi ni Mujan na hindi na niya maaaring ipagpaliban ang mga bagay-bagay at pinaalalahanan si Sok na manatiling malapit sa kanya. Sa sandaling dumating si Mujan sa Bangho Sect, labis itong ikinagulat ni Ma, dahil hindi niya inakalang muli niyang makikita si Mujan. Sinabi ni Mujan kay Ma na narito siya upang bayaran ang kanyang utang, habang kinukutsa rin si Ma dahil ngayon ay tila desyertong lugar na ang kanilang sect. Sinubukan ni Ma na takpan ang kanilang pagkatalo sa pamamagitan ng pagsasabi na karamihan sa mga manunugal sa rehiyon ay umalis lamang upang panoorin ang laban niya kay Dobo, dahil ayon sa kanya, lahat ay nanood sa laban. Tinanong ni Mujan kung naglagay ba sila ng betting pool sa kanyang laban. Walang duda, tiyak si Mujan na binigyan sila ng mas mataas na odds, at sa ganitong paraan ay kumita sila ng malaking halaga. Dahil dito, automatikong ipinahayag ni Mujan ang kanyang interes, at malinaw na alam ni Ma na balak siyang patawanin. Upang maiwasang masangkot sa problema, sinabi ni Ma na ipapakita nila ang kanilang pasasalamat. Natuwa si Mujan nang marinig ito, dahil malinaw na gusto ng lahat ang pera. Nakaramdam si Ma ng malamig na aura mula sa katawan ni Mujan, na malinaw na nagpapakita ng labis na puot at intensyon na pumatay. Tinanong ni Mujan si Ma tungkol sa kanilang boss, at labis itong ikinagulat ni Ma.
Tinanong niya kung bakit nais malaman ni Mugen kung nasaan ang kanilang pinuno. Pinapalo ni Mugen ang mesa habang sinasabi na inis siya kapag kailangan niyang ulitin ang tanong ng higit sa isang beses. Palapit ng palapit si Mugen sa galit nang biglang pumasok sa kwarto ang leader ng sect na si Chai Wanzhou. Nagulat si Mugen nang makita ang pangit na mukha ng taong ito at natuklasan na siya pala ang leader ng sect. Inamin ni Jay na naipaalam na sa kanya ng kanyang mga tauhan ang tungkol kay Mugen. Tinanong ni Mugen kung bakit napakahirap makita siya. Hindi nag-atubiling pangunahan ni Mugen ang panunukso, sinasabing pangit ang kanyang mukha. Nakita niya sa likod ni Chai ang isang kakaibang tao at tinanong kung siya ba ang alipin nito. Lumalabas sa lalaki ang purong puot, at natuklasan niyang ito pala si Death Black Crow mula sa social sect. Pinagalitan ni Black Crow si Mugen dahil sa pagtingin sa kanyang pera, kahit pa sinabi na niyang iwasan ang social sect. Napatitig si Mugen sa lalaki, at sinabi niyang mas mabuting manahimik ito kung ayaw niyang mamatay. Galit na sumugod si Black Crow kay Mugen, handang punitin siya, at talagang natakot si Sok sa nakita. Pero hindi man lang nakaramdam ng banta si Mugen dahil desidido siyang wasakin kahit sino pa ang hamarang sa kanya. Nagpakawala si Mugen ng isang chopstick papunta kay Black Crow, at dahil sa lakas ng pagkakabato, tumagos ito sa kamay ng kalaban. Noon lang napagtanto ni Black Crow na hindi ordinaryong tao si Mugen at kailangan niya itong seryosohin. Sinabi pa ni Mugen na ayaw niya ng papuri mula sa isang basurang katulad nito, bagay na lalo pang nagpagalit kay Black Crow. Muling umatake si Black Crow, pero ngayon ay sinalubong siya ni Mugen. Habang tumatakbo, bigla na lang naglaho si Mugen sa harap niya, at lumitaw sa likod niya, dahilan para mabigla ang kalaban. Nagpakawala ng sunod-sunod na suntok si Black Crow, pero madaling naiwasan lahat ni Mugen at halatang nilalaro lang niya ito. Hindi makapaniwala si Black Crow na isang batang tulad ni Mugen ang nakakailag sa mga tira niya. Doon nagpasya si Mugen na gumawa pa ng isa pang butas sa katawan nito. Itinusok niya ang chopstick sa kaliwang mata ni Black Crow, dahilan para mapasigaw ito sa sobrang sakit, sigaw na nagpatindig ng balahibo ng mga nanunood. Nalaglag si Black Crow sa tuhod at minura si Mugen, sabay banta na pupuntahan siya ng social sect dahil sa ginawa niya sa isang miyembro. Interesado naman si Mugen na makita kung ano ang kaya ng sect na iyon, at sinipa niya sa ulo si Black Crow habang sinasabihang sabihin sa buong social sect na harapin siya kahit kailan nila gusto. Bago pa dumating ang sect, ipinaalam ni Mugen kay Black Crow na hindi siya makakalabas ng silid ng buhay. Biglang napasagot si Black Crow, nagsimulang magmakaawa, sinasabing handa siyang ibigay kay Mugen ang kahit ano basta isasantabi ang kanyang buhay. Nagulat si Mugen na gustong mabuhay ni Black Crow, pero dahil inalok siya ng kayamanan, pinigilan muna niyang ipadala ito sa kabilang buhay. Sinabi ni Black Crow na lahat ng yaman niya ay nasa Chong, ngunit nangangako siyang ibabalik ito. Handa nang tanggapin ni Mugen ang kasunduan, ngunit tiniyak niya na patay na si Black Crow kung hindi nito maibabalik ang pera. Takot na takot, dali-daling umalis si Black Crow, nangangako na babalik siya agad. Matapos ang insidente kay Black Crow, lumingon si Mugen kay Che, na tila nanginginig na sa takot, at sinabi niya na oras na upang ayusin nila ang kanilang utang. Agad na bumagsak si Che sa kanyang mga tuhod, nagmamakaawa na patawarin siya at nangangakong ibibigay ang lahat ng kanyang pag-aari. Tumawa si Mugen at sinabi kay Che na wala itong mayaalok sa kanya dahil pag-aari na niya ang lahat ng ito. Nalito si Chai nang marinig ito, at ipinaliwanag ni Mugen na idagdag pa niya ang kinita mula sa mga karaniwang tao at pati na rin ang mga buhay na nasira niya sa pamamagitan ng pagmamanipula ng mga martial clans para pantayin ang kanyang ari-arian. Luha sa mata, sinabi ni Chai na handa siyang ibigay ang lahat kay Mugen, ngunit ikinagalit ito ni Mugen at winasak ang utak ni Chai, pinaalala sa kanya na wala itong mayaalok na wala siya. Natakot ang lahat ng nanunood, at tinanong ni Mugen kung sino ang susunod sa command line. Mabilis na sumulpot si Ma, na vice sect leader, at bumagsak sa tuhod, nagmamakaawa at nangangakong mamumuhay ng tapat. Kung bibigyan ng isa pang pagkakataon, dahil sa taos-pusong pagmamakaawa, pinatawad ni Mugen ang buhay niya. Pagkatapos, tinanong ni Mugen si Ma kung magkano ang halaga ni Che. Sinimulan ni Ma sa kanyang bahay at sinabi na ang lahat ay nagkakahalaga ng 4,000 gold, at ang mga ari-arian ng Bang Ho ay tinatayang 10,000 gold.
May karagdagan pang 500 gold na tributo mula sa social sect, kaya't umabot ang kabuuan sa mahigit 20,000 gold. Sinabi ni Mujan na gusto niya ang lahat ng ito, at sinagot siya ni Ma na ihahanda at dadalhin niya lahat sa kanya. Natuwa si Mujan nang marinig yun dahil gusto niya na matapos agad ang lahat. Pagkaalis ni Ma, tumingin si Mujan sa mga opisyal ng sekta na may napakadelikadong tingin. Binalaan niya sila na simulan ng iligtas ang sarili nilang buhay. Nagulat ang lahat, at pinaalala ni Mujan na si Ma lang ang taong ipinangako niyang palayain. Nabalot sila ng takot kaya nagsimula silang magmakaawa na huwag patayin. Ilang sandali pa, nakauwi na si Mujan na may dalang ilang kahon ng ginto at kayamanan, kaya napahanga si Do. Ipinaliwanag ni Mujan na bawat kahon ay may humigit kumulang 400 gold. Sinubukan ni Do na paalalahanan si Mujan na ang Bangho sect ay may suporta ng social sect. Ngunit ang tunay na problema ay hindi ang social sect, kundi ang mga kaalyado nito, lalo na ang nakakatakot na si Jusugang. Binanggit din ni Do na ang sekta ay may Black Crow at Red Crow. Pagkarinig pa lang niya ng Black Crow, sinabi ni Mujan na nailigpit na niya ito. Nagulat si Do, at pinaalala ni Mujan na huwag siyang ihambing kay Do o kay Joe, dahil sinumang magtangkang manggulo sa kanilang clan ay itatapos niya, kahit pa mga hulugan ito na may libing ng 6 na talampakan ang kalaban. Pagkatapos noon, inutusan niya si Do na kumuha ng karne ng baka at siguraduhin na busog ang mga kapatid niya pag-uwi nila. Habang umiikot palayo si Mujan, hindi makapaniwala si Do na napuno na niya ng takot si Black Crow, na kilala bilang banta sa buong rehiyon. Dito niya na-realize na iba na talaga si Mujan kumpara sa taong kilala niya noon. Samantala, si Choi Hyun ay kumuha ng mga mamamatay tao para lipulin ang lahat ng mahal kay Mujan, pero inutusan niyang buhayin ang isa sa mga bata. Noong nakaraan, matagumpay ang Flame Hua clan, at ang kahangahangang tao na kilala bilang Flame Emperor ay humakot ng paghanga mula sa napakaraming martial artists na laging nakamasid sa kanya. Nakamit niya pati ang papuri mula sa prestihiyosong Tang clan ng Sichuan. Sa isang henerasyon lang, naging isang martial clan ang Flame Hua clan na hindi na maaaring baliwalain. Kahit ang mga kinikilalang pinakamagagaling na martial artists ay nag-iisip ng 2 beses bago pakialaman ang Flame Hua clan. Dahil dito, may panahon na tuwing naglalakad sa kalye ang mga miyembro ng clan, masigla silang sinalubong at pinupuri ng mga tao sa Xichang. Ngunit matapos mamatay ang Flame Emperor, ipinakita ng sumunod na patriarch kung gaano siya kaina, kaya unti-unting hamina ang Flame Hua clan. Ang mga tapat sa pamilya ay isa-isa nang umalis. Dahil dito, ang imahe ng emperador na minsang humari sa kanyang mundo ay nahati, sa mga nakakaalala sa kanya at sa mga nakalimot na. Ngunit isang bagay ang nanatili, ang kanyang pagiging pambihira. Dahil sa napakalakas na aura ni Mujan habang naglalakad, sinimulan ng mga elders na ikumpara siya sa yumaong emperador. Hindi nagtagal, may mga sugatang mandirigma ang dumating upang ipaalam kay Do na sila'y inatake ng mga mamamatay tao. Si Elder Joe at ilang mandirigma lamang ang nakikipaglaban sa mga ito. Nang marinig ito ni Do, agad niyang naisip na delikado ang 2 bata at inutusan ang mga mandirigma na ipagbigay alam kaagad kay Mujan. Habang nauuna sa kagubatan, natagpuan ni Joe ang kanyang sarili na humaharap sa mga mamamatay tao, dahil ang mga mandirigma na kasama niya ay natalo na. Sa kabila ng matinding panganib, nanatili siyang matatag at handang protektahan ang mga bata. Habang malapit na siyang malupig, dumating si Do sa tamang oras upang tulungan siya. Naiinis ang mga mamamatay tao dahil muntik na nilang matapos ang kanilang misyon bago pa dumating si Do. Ang leader ng mga mamamatay tao ay sumigaw sa kanyang mga tauhan na patayin ang 2, at muling naganap ang isang matinding labanan. Nakipagpalitan si Do ng ilang santukan sa mga mamamatay tao, ngunit unti-unting nahihirapan siya dahil sa katandaan, kaya nagkaroon ng kalamangan ang mga ito. Hindi naglaon, nasugatan siya sa balikat at napilitang umatras. Isa sa mga mamamatay tao ang inutusan ang kanyang mga kasama na patayin ang isa sa mga bata. Napilitang umatras si Do at manatiling depensibo, ngunit tumangging sumuko. Makaraan ang ilang sandali, nasugatan siya ng malubha at sumigaw sa sakit. Bumagsak siya sa lupa na walang kakayahang ipagtanggol ang sarili o ang mga bata. Dahil wala na si Do sa eksena, nakatuon ang pansin ng mga mamamatay tao sa mga bata, tinatanong kung sino sa kanila ang kanilang papatayin o palalayain.
Bagaman walang magawa si Dojan, nanatili siyang matatag upang ipagtanggol ang kanyang kapatid na babae. Napagpasyahan ng mga mamamatay tao na siya ang mamamatay. Habang malapit na nilang patayin si Dojan, umalangaw ang boses ni Mujan sa kagubatan, at utos niya sa kanila na huminto sa lugar nila. Napakakilabot ng hitsura niya habang mabilis siyang sumugod sa kanila. Ngunit hindi natakot ang mga mamamatay tao dahil kilala si Mujan noon bilang mahina lamang. Ang lider ng mga mamamatay tao ay inutusan ang kanyang mga tauhan na patayin si Mujan dahil nakialam ito sa kanilang gawain. Isa sa mga mamamatay tao ang sumugod kay Mujan, ngunit ginamit siya ni Mujan bilang unang target ng kanyang galit. Wala siyang gaanong kahirap-hirap na winasak ang espada ng lalaki bago maglunsad ng isang patayong hampas na hinati ang katawan nito sa dalawa. Hindi na nag-aksaya ng oras si Mujan at dumiretso sa natitirang mga mamamatay tao. Pagkakita ng lider ng mga mamamatay tao kung gaano kabaliw si Mujan, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na magkaisa at sabay-sabay siyang atakihin. Mabilis silang nagkagrupo upang sakupin siya, ngunit bago pa man nila maabot si Mujan, inaktibo niya ang Peerless Nine Swords ikalimang anyo, ang Army Slayer Technique, at kasing dali ng paghiwa sa tisyo ang lahat ng kalaban niya. Isa sa kanila ang sinubukang lumapit kay Mujan, ngunit madaling naiiwasan ng huli ang atake bago tuluyang alisin ang ulo ng kalaban. Dito na tuluyang naunawaan ng natitirang mga mamamatay tao na ang kinakaharap nila ay isang halimaw. Bago pa siya makagawa ng isa pang galaw, naputol ang kanang braso niya at sumigaw siya sa sakit. Sinabi ni Mujan sa kanya na huwag nang kumilos pa kung nais niyang manatiling buhay. Lumiko si Mujan at nakita si Joe na tumutulong kay Duo, habang tinatabunan ni Dojan ang mga mata ng kanyang kapatid na babae upang hindi makita ang karahasan sa harap nila. Tiniyak ni Dojan sa kanyang kapatid na babae na wala silang dapat ikatakot dahil dumating na si Mujan at natalo na ang lahat ng masasamang tao. Lumapit si Mujan sa dalawa at tinanong kung maayos na sila. Tiniyak ni Dojan na maayos sila, at sinabi ni Mujan na tiyak na natakot sila. Ngunit tumanggi si Dojan, sabay sabi na hindi niya kailangan ng takot, at ipinagmamalaki niya na siya ang anak ng isang master sa martial arts. Nang marinig ito, napahinga si Mujan at hinaplos ang ulo ng bata bilang papuri sa kanyang tapang. Sinabi niya kay Elder Joe na dalhin ang mga nasugatang mandirigma at ang kanyang mga kapatid pabalik sa kanilang estate. Pagkaalis ng grupo, itinutok ni Mujan ang pansin sa natitirang mamamatay tao at sinabi sa kanya na manahimik tungkol sa kanyang naputol na braso. Tinanong niya kung ipinadala ba siya ng Chunghwa Merchant Group. Nag-alinlangan ang mamamatay tao bago sumagot, kaya sinabi ni Mujan na baka patawarin niya ang buhay nito kung sasabihin niya ang totoo. Naging interesado ang mamamatay tao nang marinig ito at mabilis niyang ibinunyag na si Choyun ang nag-hire sa kanila sa pamamagitan ng Death Forest Faction. Pagkatapos niyang sabihin ang alam niya, tinanong siya ni Mujan kung talagang pababayaan ba siya gaya ng sinabi niya. Sinabi ni Mujan sa mamamatay tao na tumakbo pabalik kay Choyan at ipaalam sa kanya na nawasak na niya ang grupong ipinadala nito laban sa kanyang mga kapatid, at ipababatid din na susunod na ang kanyang ulo ang bibilangan. Pagkatapos nito, lahat ay nakatingin kay Mujan habang naglalakad siya sa kalye na basa sa dugo. Ang mga dati nang aalipusta sa kanya ay hindi na muling naglakas loob dahil alam nilang hindi nila kayang maging biktima niya. Nagtataka ang mga tao kung bumalik na ba ang prodigy na kilala nila noong bata pa si Mujan. Matapos tiyakin na naipakita na niya ang kanyang aura sa kalye, bumalik si Mujan sa bahay. Dumating si Masak na mabilis na tumakbo upang salubungin siya, ngunit itulak ni Mujan ang ulo nito. Tinanong niya kung ang mga nasugatang mandirigma ay nasa medicine hall na, at sumagot si Masak ng oo. Ibinunyag din ni Masak na nagpapahinga sina Dojan at ang kanyang kapatid sa kanilang kwarto upang makabawi sa lakas. Natuwa si Mujan sa narinig niya at iniutos kay Masak na ihanda ang paligan para sa kanya. Sandaling makalipas, naligo si Mujan sa mainit na paligan na inihanda ni Masak. Habang naliligo, iniisip niya ang kanyang mga kapatid at ang kanyang hangarin na mapanatiling malayo sila sa kasamaan ng mundo. Kahit mga bata sila mula sa isang martial clan, hindi niya itinuturing na tama na mailantad sila sa kalupitan. Bagamat bata pa si Mujan, nag-aalala siya na baka naipapasan niya ang kanyang dating takot sa kanyang mga kapatid. Kinabukasan, sa medicine hall,
lumapit si Mujin kay Elder Joe upang tanungin tungkol sa Red Flame Art Manual. Nagulat si Joe sa tanong niya at tinanong kung bakit siya nagulat. Ipinaliwanag ni Mujin na nais niyang sanayin ang sarili dahil kasalukuyang hindi available si Joe. Napansin ni Mujin na nagdududa si Joe sa kanyang kakayahan, ngunit itinanggi ito ni Joe. Tiniyak ni Mujin kay Joe na wala siyang dapat ipag-alala dahil hindi siya magwawala. Nang makita ni Joe na wala talagang masamang intensyon si Mujin, ibinigay niya sa kanya ang manual. Pagkalabas ni Mujin, ipinahayag ni Joe kay Do ang kanyang pangamba, tinatanong kung nagkamali ba siya sa pagbibigay ng manual kay Mujin. Sinabi ni Do na huwag siyang mag-alala dahil kamakailan ay ipinapakita ni Mujin ang kahangahangang kakayahan sa paggamit ng espada. Ipinaliwanag niya na dahil kay Mujin lamang nakaligtas sila sa tangkang pagpatay sa kanila. Dagdag pa ni Do, tila gumaling na si Mujin at naniniwala siyang epektibo ang paggamot ng Daoist. Pumayag si Joe na gumagana ang paggamot, ngunit nagtataka rin siya kung nakakatulong din ito sa kakayahan ni Mujin sa martial arts. Sinabi rin ni Do na ang biglaang pag-unlad ni Mujin ay kapansin-pansin at naniniwala siya na nagkaroon siya ng isang kapalarang enkwentro, dahil ito lamang ang tanging paliwanag sa biglaang pag-angat ng kanyang kakayahan. Masaya si Joe sa nangyayari at naniniwala siyang unti-unti nang natatapos ang pagbagsak ng clan. Sa training ground, tinipon ni Mujin ang kanyang mga kapatid upang sanayin sila. Ipinaliwanag ni Mujin ang kabuoang konsepto ng training, sinasabi sa kanila na inaasahang gumalaw ng maayos at fluid. Binanggit niya na ito ay isang pangunahing teknik na siya mismo ang lumikha, batay sa kanyang maraming karanasan sa tunay na labanan. Namangha ang dalawa sa kanyang sinabi, kaya't hindi nakatiis iyon at nagkomento sa pagkabigla, dahil sinabi ni Elder Joe na wala raw talagang karanasan sa labanan si Mujin. Hindi makapaniwala si Dojin na ganito lang sinasabi ng kanyang kapatid ang totoo. Iminungkahi ni Mujin na tapusin na ang nakakainip na usapan at sinabi sa dalawa na subukan siyang harapin gamit ang basic fist technique na natutunan nila. Humanda ang dalawa sa kanilang pose at sabay na umatake kay Mujin, ngunit ang kanilang galaw ay labis na ikinadismaya niya. Napaisip si Mujin kung tunay nga ba silang kabilang sa isang martial clan. Napagtanto niya na kulang sila sa pangunahing galaw upang maituturing na may kasanayan sa martial arts. Dahil sa kahinaan ng ipinakitang performance, sinabi niya sa kanila na itigil muna ang ginagawa nila. Sinabi ni Mujin na kailangan nilang itigil ang training para sa araw na iyon dahil masakit ang kanyang ulo. Nagulat ang dalawa dahil sinasabi niyang may sakit siya sa ulo gayong hindi naman nila ito nahawakan. Nagsinungaling si Mujin na sinasabing mas may kakayahan ang dalawa kaysa sa kanyang inaakala. Ipinaliwanag niya na ang tanging kailangan nilang gawin sa ngayon ay patibayin muna ang kanilang katawan bago matutunan ang anumang advanced techniques. Pagkatapos nilang umalis, napagtanto ni Mujin na malaki ang kanyang responsibilidad at hindi ito magiging madali. Napagtanto rin niya na tiyak na nahirapan ang kanyang master sa pagtuturo sa kanya noon. Gayunpaman, handa si Mujin na ibalik ang karangalan at kadakilaan ng clan, dahil alam niyang siya ang may kasalanan sa nangyari. Bukod dito, layunin niya ring talunin ang isang tao na hindi niya napagtagumpayan noong nakaraang buhay. Kinabukasan, kinuha ni Mujin ang kanyang espada at sinimulan ang kanyang solo training. Napansin niya na mas magaan na ang espada sa kanyang kamay at unti-unti niyang nadarama na tumataas ang kanyang bilis sa bawat pagsasanay ng sword forms. Ilang araw ang lumipas, bumalik sa tungkulin sina Do at Joe. Sinabi ni Mesok na natapos na nila ang lahat ng ipinagawa sa kanila at pinuri ang mahusay na nagawa nila, ngunit gusto pa rin niya ng higit. Nagalit si Mujin at pinaalala sa kanila kung ano ang pwede nang nangyari kung medyo nahuli siya sa pagdating sa eksena. Binalaan niya ang mga elders na maaari silang mamatay kung gagawin muli ang ganoong kahangalan. Tinanggap ng dalawa ang babala at yumuko kay Mujin habang humihingi ng paumanhin. Hindi naglaon, dumating ang nasabing Daoist na nagpagaling kay Mujin, si Du Yongso. Hindi kilala ni Mujin ang tao at agad niya itong nainsulto bago pa man makilala. Ipinaliwanag ni Maisak na siya ang Daoist na nagpagaling kay Mujin at humingi ng paumanhin sa matanda, na sinasabing hindi pa ganap na gumaling si Mujin kaya ganoon ang kanyang asal. Ngunit agad siyang itinulak ni Mujin sa gilid dahil sa pang-iinsulto. Nagdesisyon si Mujin na makisabay at sinabi sa matanda na humihingi siya ng paumanhin sa hindi niya agad pagkilala sa kanya.
Pinayuhan niya ang matanda na sumunod sa kanya dahil tiyak na pagod na ito sa mahabang biyahe. Ilang araw bago ito, sinabi ni Masak kay Mujin ang tungkol sa Daoist priest, na ayon sa kanya ay namamana ang linya ng Daoist mula sa Wudang sect. Ipinahayag ni Masak na gumaling si Mujin dahil sa positibong enerhiya ng pagpapagaling mula sa priest, at ibinunyag din niya na ang chief steward ay nagbayad ng malaking halaga para imbitahan ang Daoist. Sa kasalukuyan, natuwa si Mujin na sa wakas ay nakikilala na niya ang matanda, kaya't iniimbitahan niya ito na pumasok sa compound. Tinanong niya ang matanda kung totoo bang minana niya ang Daoist lineage ng Wudang sect. Pinagtibay ni Yang Su ang pahayag habang nagpapakita ng kalmado at sinabi na siya lamang ang Daoist na namana ang tunay na asensya ng linya ng Wudang sect. Nang marinig ito ni Mujin, tumapak siya sa lupa at seryosong tinanong si Yang Su kung siya nga ba talaga ang Wudang White Immortal, dahil hindi siya nakarinig ng anumang tagapagmana ng linya ng Daoist ng Wudang na buhay pa. Nais ni Yang Su na magpanggap na hanggal, ngunit ipinaalam ni Mujin sa kanya na may limitadong oras siya upang magsabi ng totoo bago siya magbago ng isip. Pinanatili ng Daoist ang kanyang inosensya at nagtanong. Nag-alinlangan si Mujin kung duda ba siya sa taong nagpagaling sa kanya, ngunit agad niyang hinugot ang kanyang malaking espada. Sinabi niya kay Yung So na kung totoong Daoist ito, dapat walang problema sa kanya na maiwasan ang kanyang atake. Hinamplas ni Mujin ang kanyang espada at muntik ng matamaan ang matanda, na naputol sa gitna, ngunit iniwan ng hampas ang malaking uka sa sahig. Nagpanik si Masak at ang mga elders nang makita ito dahil inakala nilang baliw na si Mujin. Sinabi ni Mujin sa tatlo na manahimik at dalhan siya ng tubig, dahil gusto niyang ipakita ang isang nakakatawang bagay. Nang dumating ang tubig, binuhusan ni Mujin si Yung So. Nagpanggap pa rin si Yung So na walang alam at tinanong siya ni Mujin kung ganito ba ang pasasalamat sa kabutihan sa kanilang clan. Hindi siya pinansin ni Mujin at hinayla niya ang mahabang balbas ni Yung So, na agad na natanggal, ikinashock ng mga elders at ni Masak. Napagtanto rin ni Yung So na napahamak siya dahil natuklasan nilang peke pala ang kanyang balbas. Pinagtawanan ni Mujin si Yung So, sinasabing pinilit pa nitong idikit ng maayos ang kanyang pekeng balbas. Hindi naglaon, napilitang sumagot si Yung So kay Mujin at sa kanyang mga tagapangalaga. Tinanong ni Masak si Mujin kung ano ang balak niyang gawin sa matanda. Sinabi ni Mujin na wala siyang balak na palayain si Yung So at baka hiwain niya ang mga galami nito at gawing eunuch. Napaiyak si Yung So sa takot at nagsimulang magmakaawa kay Mujin na huwag siyang saktan. Pananggakwan siya ni Mujin na hindi niya papatayin si Yung So, dahil kung ganoon ay wala na siyang paraan para makuha ang perang tinako. Sinabi ni Mujin na gusto lang niyang putulin ang mga galami nito, ngunit sa takot, nagmamakaawa si Yung So na huwag galawin ang kanyang katawan. Nangako siya na babayaran lahat ng perang na swindle niya. Tinanggap ni Mujin ang kasunduan, ngunit ipinaalala niya na sisingilan din niya si Yung So dahil sa hindi niya paggupit sa kanyang mga galami at kasarian. Dahil natakot sa kanyang katawan, sinabi ni Yung So kay Mujin na handa siyang bayaran ng kahit anong halaga basta buo siyang iiwan. Tinanong ni Mujin si Du kung magkano ang nakolekta ni Yung So, at sinabi ni Du na nakabayad siya ng 50 gold. Narinig ito ni Mujin at ikinwento ang kanyang pagkadismaya sa pagkabulabol ni Du na nahulog sa panlilinlang ni Yung So. Sa pagtatanggol ni Du, sinabi niyang narinig niyang mahusay si Yung So bilang isang healer. Lumipat si Mujin kay Yung So at sinabi na ang unang gagawin niya ay ang pagbawi ng 50 gold. Ipinahayag ni Yung So na may balak siyang ibalik ang pera, ngunit sinabing nasa kanyang tirahan sa Jinyang ang pera. Agad namang sinabi ni Mujin na ipakita sa kanya ang daan papunta sa Jinyang, na 4 na oras ang layo. Tinanong ni Do at Joe kung sasama ba sila, ngunit sinabi ni Mujin na hindi na kailangan dahil nagpapagaling pa sila. Pinayuhan niya silang manatili sa bahay at siguraduhing walang gulo habang siya ang pupunta sa Jinyang kasama si Yung So. Habang naglalakad, naamoy ni Do ang pag-aalala ni Joe, kaya pinayuhan niya ito na magtiwala kay Mujin dahil hindi na siya ang dating tao na kilala nila. Pagdating nila sa lugar kung saan naghihintay ang karwaheng sinasakyan ni Yung So, namangha si Mujin sa marangyang karwahe nito. Kitang-kita rito kung gaano kasaga niya ang negosyo ng panlilinlang ni Yung So. Mas lalo siyang nabigla nang pumasok sa loob at makita kung gaano kaayos ang dekorasyon, may padeng na cotton at tapos sa leather.
Sinabi ni Yongso na perpekto ang pagkakagawa nito dahil madalas siyang maglakbay at kailangan ang kaganhawahan. Ngumiti si Mujan at sinabi na may matinding work ethic si Yongso para sa isang cook at tinanong kung bakit hindi siya gumagawa ng tapat na trabaho kahit profesional siya. Yumuko si Yongso kay Mujan at tiniyak sa kanya na mula ngayon ay magsisimula na siyang gumawa ng tapat at lehitimong gawain. Matapos nito, humiga ng comfortable si Mujan at sinabi sa matandang lalaki na kailangan niyang matulog. Sinabi rin niya na gisingin siya kapag narating na nila ang kanilang destinasyon. Tiniyak ni Yongso na susundin niya ang utos at gisingin si Mujan pagdating nila. Ngunit sa loob-loob niya, may masamang balak si Yongso kay Mujan at sabik siyang ipakita kung ano ang mangyayari sa sinumang lumabag sa kanya. Pagkalipas ng ilang oras ng paglalakbay, nakarating sila sa isang tahimik at liblib na bahagi ng kagubatan. Lumabas si Yang Su mula sa karwahe upang makipagkita sa isang kakilala na mukhang isang bandido. Sinabi niya sa bandido na mahimbing na natutulog si Mujan sa loob ng karwahe at utusan siyang hilahin si Mujan palabas bilang halimbawa. Sabik ang malaking lalaki na gawin ito dahil hindi niya maintindihan kung bakit may manggahas na pakialaman ang negosyo ng isang Daoist. Pumasok siya sa karwahe at ipinapadyak ang isang suntok patungo kay Mujan. Ngunit bago pa man tumama ang suntok, lumiko si Mujan at ginamit ang kanyang espada upang harangin ito. Ngumiti si Mujan nang may kasamaan habang tinatanong kung nakarating na sila. Naaliw siya sa lalaking nakatayo sa ibabaw niya, at pinapalayas niya ito palabas ng karwahe, na ikinagulat ni Yongso. Ramdam ng bandido ang impact ng tama ni Mujan sa kanyang katawan at napilitan siyang seryosohin ang laban, sapagkat ang sabi tungkol sa galing ni Mujan ay totoo pala. Dahan-daang lumabas si Mujan sa karwahe at tinanong si Yang Su kung bakit ang destinasyon nila ay isang liblib na kagubatan. Napagtanto niya na siya rin pala ang target ng Daoist, akala niya scam lang si Yongso, ngunit natuklasan niyang may iba pang balak ito. Hindi naman nagalit si Mujan dahil naghahanap na rin siya ng aksyon. Pinakawala ni Mujan ang matinding aura mula sa kanyang katawan at sinabi sa malaking lalaki na nais niyang makita kung ano talaga ang kaya nito. Ramdam ng lalaki ang presyon at tinawag ang iba pa niyang kasamahan para sabay-sabay nilang labanan si Mujan. Lumabas ang tatlong iba pang malalakas na lalaki mula sa kanilang mga tagwan, na kilala bilang apat na demonyo ni Zhongshan. Nang makita ni Mujan ang mga ito, ramdam niya ang demonic energy na dala ng kanilang mga armas, ngunit hindi niya ito binanggit. Binanggit lang niya ang pagkakaiba-iba ng kanilang mga armas at sinabi na nais niyang makita ang lalim ng kanilang kakayahan. Hindi na nag-aksaya ng oras si Mujan, dahan-dahan siyang tumakbo patungo sa leader ng grupo at itinulak ito palayo sa kanyang mga kasamahan. Pinilit niyang depensahan ang sarili habang patuloy siyang binabato ni Mujan ng sunod-sunod na atake. Napagtanto ng natitirang mga miyembro na si Mujan ay nakatutok lamang sa leader at agad silang nag-mobilize upang tumulong. Ramdam ng leader ang tindi ng mga suntok ni Mujan, na maihahambing sa lakas ng mabigat na mace. Agad na nawala ng balanse ang leader ng grupo at tinadyakan siya ni Mujan sa mukha, na nagdurog sa kanyang bibig. Biglang nakalapit ang natitirang mga miyembro, at ang pinakamalapit ay sinubukang putulin ang ulo ni Mujan gamit ang kanyang palakol, ngunit madaling nakaiwas si Mujan at tinamaan ang lalaki ng malakas na siku sa tiyan, na nagdulot ng matinding sakit at sigaw. Sinubukan ng dalawang natitirang miyembro na sabay-sabay na salakayin si Mujan, ngunit nakaiwas siya, dahilan upang ma-overextend ang mga braso nila. Ito ang nagbigay ng pagkakataon kay Mujan upang madaling suntukin ang isa sa kanila pababa sa lupa. Pagkatapos, tinutukan niya ang huling miyembro. Sinubukan itong harangin ang atake ni Mujan gamit ang kanyang espada, ngunit nabasag ito sa harap niya. Halos hatiin ni Mujan ang lalaki gamit ang kanyang espada, ngunit hinawakan niya ang lakas upang hindi ito mamatay. Nang bumalik ang takot sa mata ng lalaki, habang nanginginig pa, pinatumba siya ni Mujan sa pamamagitan ng isang malakas na sipa sa dibdib. Sa pagtatapos ng laban, napabagsak ni Mujan ang apat, na nakaluhod at nahihirapang huminga. Sa buong laban, nakumpirma niya na gumagamit sila ng demonic arts, ngunit naisip niya kung paano nakapasok ang ganitong uri ng sining sa Central Plains. Dumating si Mujan sa puntong itinuturing niyang mga juniors ang apat, kaya ayaw niyang patayin sila. Habang iniisip niya kung ano ang gagawin, biglang sumigaw ang leader ng grupo,
na nagsasabing sumusuko na sila at hinihiling kay Mujan na patawarin sila. Dito napagtanto ni Yongso na wala na siyang pag-asa, dahil kay Mujan ay madaling natalo ang 4 na demonyong taga Zhongshan. Inamin ng leader na nalaman na nila mula sa unang ilang galaw ni Mujan na lampas siya sa kanilang kakayahan. Tinanong ni Mujan kung bakit patuloy pa rin silang nagpaloko-loko kahit alam na nila ang kanilang kalagayan. Pinangako ni Mujan na patatawarin niya sila, pero sisirain niya ang kanilang energy cores at tatalikuran ang kanilang mga meridians. Pagkarinig nito, agad naluluhod ang leader at nagmamakaawa kay Mujan na huwag sirain ang kanilang buhay bilang mga martial artists, dahil ginawa lamang nila ang ipinag-utos sa kanila. Sinabi ni Mujan na tigilan na ang pag-iyak, lalo na't matanda na sila. Tinanong niya kung sino ang nagturo sa kanila ng demonic arts. Nagkunwaring naguguluhan ang leader hanggang sa ipinaliwanag ni Mujan na gusto niyang malaman ang pangalan ng kanilang master. Napansin ni Mujan na malinaw na gumagamit sila ng demonic energy kahit na mahina ito, kaya nais niyang malaman kung sino ang nagturo sa kanila. Inamin ng leader na hindi nila alam ang pangalan ng master nila at idinagdag na hindi rin nila dapat hanapin ang iba pang disciples nito. Galit na narinig ito ni Mujan dahil hindi siya makapaniwala na mga inutil na disciples lang ang mga ito. Sinabi ni Mujan na mas mabuti pa sana kung tahimik lang silang natuto ng martial arts kaysa pumasok sa buhay ng banditismo. Agad namang itinama ng leader si Mujan na sinasabing hindi sila magnanakaw, kundi tumutulong lang sa negosyo ng kanilang kapatid. Nagulat si Mujan at pinagalitan ng grupo dahil sa pagtulong sa kabila ng alam nilang madaya si Yongso. Ipinaliwanag ng leader na inakala nila na ang negosyo ni Yongso ay nakakatulong sa pagliligtas ng buhay. Nagpasya si Mujan na palayain sila at utos na huwag na maging kasabwat ni Yongso. Binalaan niya na papatayin niya sila kung muli silang gagawa ng masama. Nagpasalamat ang leader sa awa ni Mujan. Pagkatapos, hinarap ni Mujan si Yongso at sinabi na tataas ang halaga ng babayaran nito, kasama na ang pananakit sa kanyang mental na kalusugan, na labis na ikinagulat ni Yongso. Pagkalayo ng karwahe, biglang napagtanto ng 4 na magkakapatid na si Mujan ay karapat-dapat maging kanilang master. Agad nilang hinabol ang karwahe hanggang sa napilitang huminto ito. Nagtaka si Mujan kung bakit huminto ang karwahe, hanggang sa lumabas siya at makita ang 4 na yumuyuko sa kanya at tinatawag siyang boss. Ipinahayag ng 4 na tapat sila sa kanya at pinapangako na paglilingkuran siya hanggang sa kanilang huling hininga. Nakikiusap sila kay Mujan na tanggapin sila bilang kanyang mga alagad, ngunit naniniwala si Mujan na ginagawa nila ito dahil lang sa sakit na natamo nila mula sa kanya. Kaya sinubukan niyang itaboy sila, ngunit mas malakas na humiyaw ang 4, hinihingi na alagaan sila ni Mujan, at ibinunyag na bata pa pala sila, na ikinagulat ni Mujan dahil inakala niyang matanda na sila dahil sa pangit nilang itsura.